Nagulat ang Reyna at tinanong kung gusto ba talaga niyang maging guro ng mahika ng batang ito, kung saan mariing sinagot ni Clem na oo at gusto niya yun. Nabigla naman si Alicia at ninerbiyos sa kung ano kaya ang binabalak gawin nito ni Clem, habang yung si Clem ay nakangiting pinupoint na ayon ang kagustuhan niya. Kinausap niya naman si Clem telepathically na ang ridiculous nun at pinpoint na isa siyang devil beast in the first place, at wala naman siyang alam na kahit ano patungkol sa magic. Habang nangyayari naman ito, tila ba may pinipigilan si Nellel dito at mukhang hindi siya komportable. Sumunod noon, pinatingin ni Alicia si Clem kay Tawara at kung nakikita daw nito ay nagtataka yun. At syempre magtataka daw talaga yun dahil ipagkakatiwala sa isang misteryosong bata ang royal education ng kanyang anak. Makalipas ang ilang sandaling pag-iisip ni Tawara tungkol sa kagustuhan niya, nakapagdesisyon na ito at ipinaliwanag na ang dating hari, bago ito pumanaw, ay ipinagbawal ang paggamit ng mahika sa kanilang bansa. Gayunpaman, matapos ang digmaang ito, mariin niyang naramdaman na dapat nang magbago ang ganitong pananaw. Idineklara niya na ang mahika ay mahalaga na ngayon para sa pambansang depensa. Inisip niya din na marahil isa itong divine revelation habang itong si Alicia ay nagulat sa naging paliwanag niya. Nang dahil sa mga narinig niya, noindang si Alicia dahil mukhang tatanggapin talaga ni Tawara yung kagustuhan ni Clem. Nang susubukan niya ng kausapin ng Queen, agad siyang kinontrol ni Clem. Pinatahimik siya nito at pinatikom ang bibig, kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod at mabahala. Bago naman daw ang lahat, hayaan daw nila itong si Tawara na kumpirmahin ang isang bagay. Tinanong nito kung si Clem ba ang nagpangalan sa child na yun na Luna, kung saan nagbigay naman ng masayang reaksyon si Luna nang tawagin siyang ganon, habang si Clem ay sumang-ayon na siya nga ang nagbigay nun. Naunawaan naman daw yun ni Tawara, na nagpataka naman kay Alicia sa kung bakit ganun ang kanyang reaksyon. Ipinaliwanag ni Tawara na sa likod ng trono ay mayroong lugar kung saan nakaukit ang tunay na pangalan ng hari na itinakda upang maupo dito. Pinpoint niya na nakakapagtaka na lumitaw ang pangalang Luna kaagad pagkatapos ng pangalan ng dating hari, kahit na hindi pa dumadaan ang bata sa seremonya ng pagbibigay pangalan. Ipinagpatuloy ni Tawara ang pagpapaliwanag at sinabi na dati raw ay wala pa roon ng pangalan bago pa man sakupin ni Clevites ang kastilyo, dahil kung naroon na yun noon, siguradong nagdulot daw ito ng kaguluhan. Ngunit ngayon, makikita na nila ito roon. Sa madaling salita, kinilala daw ng trono ang pangalang Luna na ibinigay ni Clem bilang tunay na pangalan. Nangangahulugan daw yun na nagpopose si Clem ng kapangyarihan na magbistow ng isang royal true name. Napangiti lang naman dun si Clem habang pinapakinggan yun. Sumunod noon, sinabi ni Tawara sa isipan niya na wala siyang duda na hindi ito isang coincidence. Nagkomento siya na habang nakatayo sa harap ni Clem na malinaw niyang nararamdaman ito, ang dignidad at presensya nito. Pinanto pa niya na ang presensya nito habang kinukomandang heroes ay kapareho ng isang sage na straight out of a fairy tale. Habang nakatingin siya kay Luna na halatang gustong lumapit kay Clem, idinagdag niya na ang pagkikita nilang ito ay tiyak na may kahulugan at may mas malaking kabuluhan. Matapos maisip ang lahat ng yun, sinabi niya kay Clem na naiintindihan na niya. Idineklara niya na sa ngalan ng Queen Dowager Tawara Mort, tinatanggap niya ito bilang Royal Magic Instructor, at idinagdag na kapag natapos na niya ang kanyang tungkulin, makakatanggap siya ng titulo bilang King's Hand. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Alicia at nagulat siya dito. Dahilan para tanungin siya ni Clem kung ano ang problema at kung dakila ba ang titulong yun, kung saan ipinaliwanag ni Alicia na higit pa yun sa dakila, dahil ang King's Hand ay ang kanang kamay ng hari at pinakamataas na posisyon sa lahat ng royal advisors. Nabahala si Alicia na sa ideyang bibigyan nitong si Clem ng ganong titulo, habang si Clem ay napangisi lang at nagkomento na not bad yun. Idinagdag naman ni Tawara sa sinabi niya na gayunpaman, by royal tradition, nagsisimula daw ang education sa edad na 3 taon, at ang titulo ng King's Hand ay withheld hanggang sa edad na 9, kapag kinoronahan na si Luna at sinimulan ang kanyang official duties. Katanggap-tanggap daw ba yun, tanong ni Tawara matapos niya yun sabihin, kung saan sumagot si Clem na wala yung problema. Sumunod noon, sinabi niya na kinakailangan nila ng oras upang magprepara, at para naman sa dalawang kasama niya, itong nasa kanyang kanan ay unnecessary na daw ang wishes. Bilang isang hero daw, madalas nitong sinasabi na shameful ang maghanap ng gantimpala,
Kung saan wala namang nagawa si Alicia dun at naiinis lang sinabi sa isipan niya na wala siyang anumang sinabing ganung bagay. Hinawakan naman ni Glenn si Nellel at nang sasabihin pa lang niya ang maaari nitong reward, biglang nag-react si Nellel at sumigaw ng yes sir, at nagsimulang mag-sorry ng paulit-ulit kay Towara. Nagtaka naman si Towara sa kung bakit siya nang hihingi ng tawad, kung saan ipinaliwanag ni Glenn na dahil iniisip daw nito na unworthy siya na ibigay ang kanyang gatas sa future king. Nabigla si Towara nang malaman niya yon, at si Nellel naman ay nahihiyang ipinaliwanag na isa lang siyang anak ng isang lowly bandit slave, at pinpoint na papaano siya makakahingi ng tawad ng sapat para sa pag-defile ng bibig ng taong magiging king. Ipinaalam naman ni Glenn kay Towara na hindi yun nakikinig sa kahit anong sabihin niya, kung saan agad naman na-realize ni Towara kung ano ang kailangan niyang gawin. Nilapitan niya si Nellel at hinawakan ang mga kamay nito at sinabi at hiniling na iangat ang kanyang ulo, na nagpagulat dito. Sinabi niya na para sabihin na unworthy ang ginawa niya ay absolutely absurd. Nagsimulang maluha si Towara dito at idinagdag niya na nung nawawala yung anak niya, ang bagay na pinaka-ikinabahala niya ay kung nagugutom ba yung si Luna at kung umiiyak ba yun nang dahil dun. Pinanto niya na hindi mahalaga ang status, at siya daw talaga ang kanilang true benefactor. Idinagdag niya naman ng buong puso na talagang malaki ang pasasalamat niya dito. Na-fluster si Nellel sa mga salita na kanyang narinig at sinabi na sobrang undeserved words ang natanggap niya dito, kung saan sinabi naman ni Glenn na sa katunayan, kung wala siya ay matagal nang binawian ng buhay si Luna bago pa makaharap ang kahit anong panganib, at nung dumating na daw ang panganib ay prinotektahan niya yun gamit ang kanyang buhay nang hindi alam ang royal status noon. Pinpoint niya din na si Nellel lang ang tanging wet nurse na kaya niyang pagkatiwalaan kay Luna. Kaya hayaan daw yun ni Towara na manatili sa tabi ni Luna hanggang sa magsimula yun sa edukasyon, kung saan masaya namang pumayag si Towara at sinabi na medyo busy siya sa official duties. Wala daw makakapag-reassure pa sa kanya na higit pa sa pagiging nandito ni Nellel na magpapatuloy bilang wet nurse ni Luna. Idinagdag naman dito ni Glenn na hindi man edukado si Nellel, pero ginagarantisa niya daw ang dekalidad ng gatas noon at abilidad bilang isang guardian. Napalapit na rin nga daw ito doon. Pagkalingon naman nila kay Luna, nakita nila na malalaglag na ito sa throne, kaya nabahala sila dito at napasigaw na mag-ingat ito. Sa kabutihang palad, nagawa agad na makalapit ni Nellel at mapigilan ito sa pagkalaglag. Ninerbyos namang nagkomento si Towara na muntik na agad yun malaglag nang kakaalis niya pa lang ng kanyang paningin, at nagpasalamat siya kay Nellel, kung saan brinish off niya lang yun. Naisip ni Glenn na malamang ay gutom yun kaya nun sinubukang bumaba. Matapos yun, tinanong ni Towara si Nellel kung kaya ba nitong magsimula agad, siya na daw ang magiging personal wet nurse ng king at mananatili sa tabi noon, at simula ngayon ay ibibigay na nila ang lahat ng kakailanganin nito, pagkain, damit, at tirahan, kaya dapat daw nitong tandaan yon. Agad namang nag-respond si Nellel dito ng patanong ng yes my lady, kaya sinabi ni Towara sa kanya na ang proper response dun ay as you command, at dapat daw siya nitong i-address na Your Majesty the Queen Dowager. Dahil meron silang certain etiquette na kailangang sundan after all, kung saan agad yung sinubukan ni Nellel at sinabi na as she commands, habang tinatawag siyang Your Majesty. Pinuri naman siya ni Towara dahil dun at sinabi na sa tingin niya ay kayang-kaya nilang maging mabuting magkaibigan. Habang pinapanood naman ang pangyayaring ito, napakomento si Alicia sa isipan niya na sobrang saya niya para dun kay Nellel at nakatanggap ito ng big promotion. Gusto niya daw itong i-congratulate out loud pero hindi niya mabuksan ang kanyang bibig. Hindi nagtagal, napansin niya na parang hindi siya pinapansin ng mga yun dito, at dahil doon ay napasigaw siya sa kanyang kaloob-looban ng may irita na gusto niya din magsalita at makipag-usap doon. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa labas ng Royal Furnace Room. Pinuntahan ito ni Fabio kasama ang ilan pang Hydnin troops na may dalang mining tools, at nang makita niya yung napabagsak na pinto ng silid na yon, itinuro niya sa mga ito na malamang ay nalibing yung Royal Furnace na yun sa likuran ng pintuan na kinatatayuan niya. Inutusan niya yung mga kasama niya na mag-split up at buhatin ang mga bato, at hukayin daw nila yung furnace na yun. Dumating naman dun sila Glenn at Alicia, at nang makita niya ang mga ito ay napakomento si Glenn kung gaano ka-pointless ang ginagawa ng mga yon. Nasa saka niya na daw ang true form ng furnace na yon. Ang Book of Thoa. Ipinakita niya yun ng bahagya kay Alicia, at napakomento yun na as expected ay hindi niya yun balak na ibalik,
kaya ipinaliwanag niya na nang dahil gusto rin yung makuha ni Vordin, hindi niya pwedeng ipagkatiwala iyon sa isang mere human. Dagdag niya na besides, duda siya na magagamit pa ng mga iyon yung furnace kahit ibalik niya yung libro. Sumunod noon ay napaisip siya kung ano na kaya ang mangyayari sa Hydrate, kung saan hindi ling siguradong sumagot si Alicia na for now ay baka magtayo ang mga iyon ng bagong kastilyo. Kakailanganin daw ng mga iyon na maklear ang lahat ng rubble bago maglapag ng bagong stones, at inestimate niya na aabutin sila ng ilang taon bago maging proper castle ulit yun. Napatanong naman si Glenn kung tatagal ba yun hanggang sa lumaki na si Luna, kung saan sinabi niya na naaawa siya kay Luna kung tatagal yun ng ganon. Naisip niya din na baka matatapos naman yun by the time na koronahan na si Luna bilang king, na nagpaisip naman kay Glenn. Sumunod noon, pinpoint niya kay Glenn na sasabihin niya ito ulit, at ito daw ang nangwasak sa lahat ng iyon. Bigla namang sinabi ni Glenn na magsisimula ang education ni Luna sa loob ng 2.5 taon, at pagkatapos ay aabutin yun ng 6 na taon sumunod noon, kaya sinabi ni Alicia na hindi niya tinanong ang tungkol dun. Dagdag niya na besides, wala naman daw alam na kahit ano itong si Glenn patungkol sa magic in the first place, sabay tanong kung ano yung gagawin nito at bakit niya daw ba naisipan na gumawa ng ganung ka-ridiculous na proposal. Pinpoint naman ni Glenn na ang Book of Thoa ang objective ni Vordin at one way or another, kinakailangan daw niyang matutunan ang magic. Sa kabutihang palad daw, higit pa sa sapatang oras na meron sila, at sigurado daw siya na may maiisip sila dito. Sa sumunod na eksena, dumako naman tayo sa labas ng gate ng castle, at dito ay nagtipon sila upang magpaalam sa aalis na Queen Tawara. Dito, sumakay si Queen Tawara sa isang royal carriage at kinausap muna ang mga subordinate niya bago umalis. Pinaalalahanan niya si Fabio na iiwan niya muna dito ang mga bagay doon, kung saan agad namang sumang-ayon si Fabio. Tinawag niya din dito sina Nellel at Glenn, at sinabi na ipagpapatuloy niya na ipagkatiwala si Luna sa kanilang dalawa, kung saan nag-respond si Glenn ng indeed, at si Nellel ay ginawa ang itinuro sa kanyang tamang response nito. At si Luna ay kumaway habang tinatawag siyang mama. Kumaway din pabalik si Tawara, at pagkatapos ay idineklara niya na hanggang sa araw na kayang tumayo ng kanilang hari sa sarili nitong paa, siya, bilang ina nito, ang siyang magpoprotekta sa bansang yun. Pagkatapos noon, inutusan niya ang coachman at ang kanyang mga night bodyguards na mag-proceed na sila sa kanilang paglalakbay, kung saan agad naman yung ginawa ng coachman. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng Reyna, nagkomento si Fabio na ang Eslan ang nangunguna sa isang pagpupulong sa pagitan ng mga nagdidigmaang bansa, at binati ng swerte ang kanyang kamahalan, ang Queen Dowager. Matapos noon, ipinaliwanag sa atin na ang dalawang dakilang bansa ng Dornes, ang Eslan at Bowlet, ay pinaghiwalay ng Great Dorne River na dumadaloy mula Hilaga hanggang Timog, kung saan ang Bowlet ay nasa silangan at ang Eslan ay nasa kanluran. Dagdag pang ipinaliwanag dito na minsan na silang naging iisang bansa, ngunit naghiwalay dahil sa alitan ng magkapatid na naganap halos 400 taon na ang nakalipas, at mula noon ay nagpatuloy na ang kanilang tunggalian. Habang ipinapakita kung paano naganap ang digmaan, idinagdag na sa loob ng 400 taong kasaysayan, halos lahat ng tulay na tumatawid sa Dorne River ay nawasak. Gayunpaman, isa ang nanatili, ang sinaunang tulay na nakadugtong sa isang malalim na lambak sa gitna ng ilog. Gawa mula sa isang napakalaking bato na walang dugtungan, sinasabing nakuha nito ang pangalan dahil alinman sa itinayo ito ng ancient race, o dahil sapat ang kataasan nito para makadaan ang ancient race sa ilalim nito. Pinpoint din dito sa atin na isa itong standoff sa pagitan ng dalawang sides, habang ipinapakita ang crest ng magkabilang panig. Matapos iyong ipaliwanag, dumako tayo sa gitna ng nasabing tulay, at dito ay inaabangan ni Rod na bumukas ang gate ng Bowlet. Pagbukas nito, napakomento siya na nandito na ang mga yon. Lumabas sa gate ang isang royal carriage kasama ang ilang knights bilang bodyguard at nakapwesto ang mga ito sa magkabilang side ng karwahe na ito, ilan ay nakakabayo at ilan ay on foot lang. Sa likuran naman ng karawahe, meron itong hila-hilang malaking cage na nakasakay sa isang wagon. Napansin naman dito ni Rod na ito ang karwahe ni Emperor Baze Wards of Bowlet. Agad namang sinigawan ni Rod ang mga ito na tumigil sila doon at sinabi na tanging mga approved lang ang maaaring tumapak sa tulay na yon, at ang lahat daw ng hindi na aproba ay kinakailangang bumalik sa loob ng gate nila.
Dagdag niya na kung sino man ang lalabag sa kasunduang ito ay ituturing na deklarasyon ng digmaan laban sa isa't isa. Bumukas naman ang gate na nasa likuran ni Rod, at lumabas dun ang isang mukhang hari albeit sa binata nitong itsura, at sinabihan siya nito na tama na yun habang tinatawag siyang Commander Royce, at sinabihan siya nito na mag-stand back, kung saan agad naman siyang sumunod at tinawag itong Your Majesty. Sumunod noon, pumasok na si Rod sa loob ng gate nila, at nagsimula nang lumabas ang nakasakay sa karawahe ng mga bowlet at napa-oh-dear ito. Ipinakita na sa atin dito ang itsura ni Emperor Baze Wards, at nagkomento ito na narinig niya na nag-retire na yung old man ng Eslan at yung bunso na noon ang tumayo sa trono, pero paasar niyang sinabi na hindi niya akalain na such a child na hindi pa nga nakakatapos sa paggamit ng diaper ang papalit dun. Ang anticlimactic daw nun nito, at tinanong kung ito ba yung bagong friend ngayon. Ang magkaroon ng baby na magti-take ng throne. Hindi naman ito hinayaang magsalita lang ng king ng Eslan at pinatahimik niya ito habang tinatawag na snake of a defeated country. Ipinakilala niya ang kanyang sarili dito bilang si Uriel Esrel, ang king of Eslan. Iyon daw ang pangalan ng Victor, at tandaan daw yun ni Baze. Sumagot naman si Baze na ang absurd naman para marinig ng isang tao na claim ang victory nung dumating lang naman sila matapos ang labanan. Dagdag niya na normally, tinatanggihan niya ang ganitong mga klase ng walang kwentang negosasyon, ngunit inaamin niya daw na ang pagkawala ni Dorrell mula sa kanilang pangunahing puwersa ay tunay na isang mabigat na dagok. By the way, dagdag niya, hindi niya daw nakikita yung guards nito. Sabay tanong kung matalino bang desisyon ang pagpapadala ng kanyang division commander sa malayo. Sumagot naman si Uriel na syempre matalinong desisyon yun, at nagsimulang lumabas sa likuran niya ang isa sa kanyang mga guard. May suot itong partikular na helmet na may mukhang moose antlers at may daladalang higanteng greatsword, at pamwesto ito sa kanyang likuran ng may confident na aura. Ipinakilala ito ni Uriel bilang ang strongest swordsman of the modern era, ang sword saint na si Owen Kors, at ito daw ang kanyang chosen guard. Natawa naman si Baze dito at nagkomento na since maaari lang siyang mamili ng isa, natural lang napipiliin niya ang pinakamalakas. Kung gayon daw dagdag nito, siya rin ay kinakailangang mamili ng isang individual na suitable. Sumunod noon ay inilapit ng ilang guards dito kay Baze yung wagon na may daladalang kulungan na gawa sa kahoy at metal. Pagkarating naman ni Rod sa itaas ng castle gate, makikita natin na may mga nakahanda ditong crossbowmen bilang precaution kung maisipan man ng bowlet na bigla na lang sumugod. Pagkasilap niya sa side ng kanilang kalaban, nakita niya yung wagon na yun at nagulat siya nang mapansin niya na isa yung animal cage. Maski sila Uriel at Owen ay napatitig ng may bakas ng pagtataka sa ipinakita ni Baze. Hindi nagtagal ay binuksan na nito yung cage, at sa bigat ng pintuan pa lang noon ay nagsanhi yun ng malakas na impact sa lapag. Nagsimula namang maglakad papalabas ang isang malaking tao galing sa loob nito, at napansin naman ni Uriel na may shackles yung pulso ng lalaking yun. Hindi nagtagal, ipinakita na dito ang itsura ng lalaking ito, kung saan meron itong maskuladong katawan, mahaba ang buhok, at may tattoo ng isang ibon sa kanyang kaliwang braso. Nagtaka naman si Uriel na isang prisoner ang dinala ni Baze dito, kung saan habang humihingang malalim yung maskuladong lalaking yun, pinoint ni Baze na hindi lang ito basta-basta isang prisoner. Ipinakilala niya ito bilang si Zozek, ang leader ng bandit group na tinatawag na Crows, at kilala din daw ito bilang ang hero hunter na si Zozek. Ipinakita sa ating ang close-up ng itsura nito kung saan meron itong scar sa may gitna ng ilong nito. Sa hindi naman nila inaasahan, biglang tumalon yung bandit leader na ito ng mataas na nagpakuha ng atensyon nila Uriel at Owen. Pagkatalon nun, agad na naghanda si Zozek na magpadala ng meteor kick, kung saan nagawa naman yung mas alag ni Owen gamit ang kanyang greatsword. Sa lakas ng impact ng atake nun ni Zozek ay nagsanhi yun ng gust of wind papalibot sa kanilang dalawa, na kung saan maski si Uriel ay pinigilan pa ang kanyang sarili na mapalipad nito. Napakomento naman si Zozek dito na ang ganda ng espada nito ni Owen, kung saan binigyan lang siya ng poker face noon, at sinubukan siyang padalhan ng swing, na nagpapilit dito kay Zozek na umatras at bumalik sa side ni Baze. Natawa ito pagkatapos noon, habang si Rod ay agad na napatanong kung okay lang ba si Uriel, kung saan sumang-ayon naman yun at sinabi na walang problema dito.
Bigla namang may babaeng nagtanong sa likuran ni Uriel kung tapos na ba ang dalawang panig sa kanilang pagbati, kaya napalingon sila dito. Napangiti si Base dito habang seryoso lang ang itsura ni Uriel, at lumabas na si Queen Thawara ang dumating dun kasama si Alicia, at idinagdag nito sa tanong niya na kung gayon ay simulan na nila yun agad. Ang pursuit of war responsibility, at subsequent negotiations. Habang naglalakad sila Alicia at Queen Thawara papalapit kina King Uriel at Owen, napatitig ang mga ito sa kanila, at pansin na pansin naman ni Alicia ang mga mata nun sa kanila. Napakomento naman si Emperor Base na nandito na siya, at ipinaalam sa kanila na siya ang babaeng tumalo kay Dorel. Si Alicia Glenfall. Nang malaman ni Zozek ang impormasyon na yun ay nagbigay iyon ng malaking ngiti sa kanyang mukha, habang napapangisi naman si Base galing sa kanyang likuran. Nanlisik ang mga mata nila Zozek at Owen nang may pambihirang focus matapos iyon, at sabay nilang inukit sa kanilang isipan ang pangalan ni Alicia. Napatitig din si Uriel sa kanya nang may bahid ng judgment at pag-iisip, kung saan medyo nabahala si Alicia sa mga titig ng mga ito dahil nag-gigler daw ang mga yun sa kanya so intensely. Sinabi naman ni Thawara na hindi nila yun masisisi dahil siya din daw ang talk of the time sa kasalukuyan. Pinoint nito na after all, siya ang tumalo sa Invincible General Dorel. Wala daw yung exaggeration kung sasabihin nila na yung presensya niya ang nagpalabas at nagpasimula ng partikular na gathering na ito. Though hindi niya daw naisip na magdadala yung Emperor ng bullet ng ganong bandit leader kasama siya. Napangisi lang naman dito si Alicia, at napakomento na kung iisipin niya ito, sinabi daw nun ni Broco na yung tunay nilang boss ay nakulong. Kung gayon daw ay itong si Zozek pala yung boss na tinutukoy nun ni Broco, at napaisip siya kung alam kaya nun na inubos niya yung bandit group nito. Nagkomento siya sa itsura nito na singlaki ito ng isang oso, at dahil dun ay napahiling siya na sana hindi nun alam yung ginawa niya. Tumunog naman yung shackles ni Zozek nang bigla itong gumalaw, at habang itinuturo ang kanyang espada, tinanong nito kung tama ba na ang nakikita niya dito ay yung waterfall splitter. Pinoint nito sa kanya na dapat ay nasa pinakailalim yun ng vertical shaft ng Elba sa ilalim ng tubig for hundreds of years, at maski nga daw siya ay hindi yun nagawang makuha. Napatanong ito matapos yun kung bakit nasa saka niya yun, at dahil dun ay nangyari nga ang kinatatakutan ni Alicia, na nagpanerbyo sa kanya at nagpaisip na masama ang lagay niya dito. Binulungan naman ni Base yung si Zozek at sinabi na speaking of which, ilang araw pa lang daw ang nakaraan, may nagpaalam sa kanya na yung hideout nito sa Elba Shaft ay inatake at winasak ng isang individual, at apparently, ang individual daw na dumating dun ay isang one-eyed female swordsman. Namantig ang tenga ni Zozek nang marinig niya yun, at agad yung nagbigay sa kanya ng lubos na galit na kitang-kita sa unti-unti niyang pagiging gigil habang nagkokomento na ang interesting nun. Naramdaman ni Alicia ang bloodlust nito at agad siyang naghandang makipaglaban at hinawakan ang kanyang espada. Bigla namang itinusok ng malakas ni Owen ang kanyang shield greatsword sa lapag, at dahil lang sa isang move na yun ay nagsanhi yun ng malakas na force papalibot sa kanya. Sa lakas ng hangin na ipinalabas noon ay nagsanhi yun ng malayong pagbuga ng hangin sa magkabilang banda ng tulay. Naramdaman din nila Thawara, Alicia, Zozek, at Base ang pambihirang pressure na ipinalabas ni Owen sa paggawa lang ng motion na yun, at nagbigay yun ng kilabot sa kanilang katawan. Seryosong tumitig si Owen sa kanila matapos nitong makuha ang kanilang atensyon, at sinabi naman ni Uriel sa kanila na hindi dapat nanjinji alam ang guards dahil ang lugar daw na ito ay para sa national representatives upang makipag-negotiate. Mukhang naunawaan naman nila Thawara at Base ang sitwasyon dito at tumitig lang sa kanya. Sumunod noon, sinabi ni Owen kay Uriel na magpapalagay siya ng mga upuan at lamesa sa gitna ng tulay, kung saan pinuri siya ni Uriel na mabuti yun, habang si Base ay nagkomento na gawin lang nila ang kahit anong gusto nila. Nagmasid lang naman si Alicia dito habang napaskof lang si Thawara. Hindi nagtagal, lumapit na sila sa gitna ng tulay kung saan sinetap na ng ilang knights ang mga upuan at lamesa. Nang mapansin naman ni Base na isang round table ang ipinalagay nila doon, nagkomento siya na parang sinasabi nila na equal sila sa isa't isa, kaya agad siyang itinama ni Uriel at sinabi na hindi sila equal. Ginawa niya lang daw ito dahil alam niyang hindi ito uupo kung hindi niya yun gagawin, kaya wag daw itong maging masyadong arogante. Napaskof naman si Base sumunod noon,
habang si Tawara ay nagsimula ng umupo habang nasa likuran niya si Alicia. Sumunod noon, umupo na din si Baze pero sa mayabang na paraan kung saan itinaas pa nito ang kanyang dalawang paa upang ipatong sa may lamesa, sabay tanong na ano ba yung gusto nilang pag-usapan sa pagtawag sa kanila sa lugar na yun. Hindi niya naman daw yata ini-expect na pumunta ito dito upang mag-sorry sa pagpapasimula ng gyera na yon, at idinagdag niya na kung gusto ng parehong bansa na mag-join forces at mag-retaliate, pwede nila yung gawin ng tahimik. Pinoint din ito ni Baze na nawala sa kanila si General Doral na isa sa kanilang main forces, kaya baka may chance daw sila na manalo laban sa kanila, kung saan sumang-ayon si Tawara. Sumunod noon, mariin niyang idineklara na mula sa sandaling ito, pinuputol na ng Hayden ang kanilang ugnayang diplomatiko sa Bowlet, at ipinagbabawal na rin ang pagbebenta ng mga espada na gawa ng Hayden. Idinagdag pa niya na may nakatakda ng parusa para sa sinumang lalabag sa mga patakarang ito. Idinagdag niya na sakaling sumiklab ang digmaan, idinedeklara niya rin na makikipag-alyansa sila at lubos na susuportahan ang Eslan. Pagkarinig nito, nang hamak si Baze at sinabi na hindi man lang kayang ipaglaban ni Uriel ang sarili nitong laban kaya pumunta ito sa Eslan para magmakaawa ng tulong, gaano daw yun kaawa-awa. Dinugtungan pa niya at tinanong kung itinuturing pa rin ba nito ang sarili bilang kinatawan ng isang bansa. Kita naman ang irita sa mukha ni Alicia nang magkomento ito sa ganung paraan. Sumagot naman si Tawara nang may matatag na tinig na kahit ano pa ang sabihin ni Baze, ito ang paraan ng pakikipaglaban ng Hayden. Kahit bumagsak man daw ang kanilang kastilyo, ang kanilang mga panday tibak at ang kasanayan sa paggawa ng mga ito ay hinding-hindi mawawala, kaya huwag daw nitong maliitin ang kapangyarihan at talas ng kanilang gawa. Idinagdag ni King Uriel sa sinabi niya na sa katunayan, sa sandaling sumama sa kanila ang Hayden, na dati ay neutral lang, nakatitiyak na sila ng tagumpay kahit hindi na sila lumaban pa. Sa digmaang ito, ang casualty daw ng Eslan ay nasa ilang daang sundalo lamang. Buhay pa si Commander Royce at hindi naapektuhan ang kanilang pangunahing puwersa. At dahil wala na ang pinakamabigat na problema nilang si General Doral at ang kanyang 10,000 hukbo, wala na silang paraan para matalo pa. Nagulat daw siya nang makita na dinala pa ni Baze ang bandit leader na yun dito. Sinabi niya din na malinaw na desperado na ito, at para bang idineklara na nito na wala nang mas malakas pa kaysa kay Doral na natira sa Bowlet. Obvious naman daw na desperado na itong si Baze, kung saan napangisi lang naman si Baze sa lahat ng kanyang sinabi. Ang tanging rason lang daw kaya niya ito tinawag dito ay dahil sigurado na daw ang kanilang victory, habang tinatawag niya ito sa buong pangalan nito. Kagaya daw ng sinabi nito, kung basta na lang daw silang umatake ng walang salita, mabilis na matatapos ang lahat ng ito, at ipinaliwanag na ang rason kung bakit hindi nila ginagawa iyon ay dahil naniniwala siya na may puwang pa para sa negosasyon. Pagkarinig nito, napatanong si Baze kung para saan naman daw ang sinasabi nitong puwang para sa negosasyon, kung saan sumagot si Uriel na puwang para kay Doral ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag niya na mag-isa yung nag-e-explore ng magic noon pa, at partikular dito ay yung crystallization of magical ore at ang technology upang ma-embed yun sa katawan upang maipalabas ang magical power mula rito. Nadiskubre din daw nila na yung mga eksperimento na yun ay gumagamit ng human infants at monster offspring bilang test subjects, kaya pinpoint niya na isa yung karumadumal at hindi makataong method. Nagulat sila Alicia at Tawara nang marinig ang impormasyong yun, at nababahalang napakomento si Alicia sa kanyang isipan na dun pala napupunta ang mga bainbentang sanggol ng Raven Broco. Napatanong naman si Tawara nang may hindi makapaniwalang tono kay Uriel kung totoo ba yon, kung saan sumang-ayon nito at ipinaliwanag na hinuli nila ang isa sa mga subordinate na mga iyon at pinasalita iyon, at tumutugma daw ang mga narinig nila dun sa facts na alam nila. Gulat na gulat si Tawara nang marinig niya na totoo na sanggol ang ginamit sa eksperimento noon, at baalang-bahala siyang nagkomento kung gaano ka-outrageous ang bagay na yun. Sa isip naman ni Alicia, naiinis niyang sinabi na ibig ding sabihin noon ay pwedeng naging ganun ang nangyari kay Luna. May na-realize naman siya dito at sinabi na sandali lang. Dapat daw ay nasa ilalim ng kontrol ng Devil Blood ni Vordin yung si Doral this whole time, kaya napatanong siya kung bakit daw nung hahayaan yung general na yun na mag-conduct ng magical research. Pinanto niya na ginagawang mas malakas ng magic ang mga tao, at dapat daw ay threat yun sa mga devil beast, kaya napaisip siya kung bakit yun hinayaan ni Vordin.
Inisip niya na maaari kayang may kinalaman nito sa dahilan kung bakit noon tinarget ang Royal Forge, at naisip kung ano kaya ang objective noon ni Vordin. Matapos iyon, napatingin siya kay Zozek at napatanong din kung ano naman kaya ang meron dun. Dapat niya daw kayang sabihin dito kung sino ang bumibili ng mga sanggol at kung ano ang nangyari sa mga iyon. Habang nakatitig siya dito, naramdaman siya ni Zozek kaya napatitig din yun sa kanya at nagbigay ng pagngisi, kung saan seryoso niya lang yung tinitigan pabalik. Nang marinig naman ni Baze ang lahat ng sinabi ni Uriel, napaskof ito at nagtanong kung gayon ay ano daw ba ang gusto niya, at sabihin niya na daw yun dito. Sumagot naman si Uriel na ang gusto niya dito ay kung nasaan ang lugar na ginamit ni Doral upang pag-aralan ang mahika, at ang lahat ng resulta na nakuha galing dun. Ano naman daw yung makukuha nila Baze in return, tanong nito, kung saan sumagot siya na hindi sila ay atake ng 2 taon. Kinwestiyon ni Baze yung sinabi niya, habang si Towara ay agad na tumayo at sinabi kay Uriel na sandali lang, sabay tanong na kung ang sinasabi na nito doon ay dapat silang maghintay ng 2 taon for sanctions. Pinanto niya na labis nang nasugatan ang Hayden dahil sa digmaan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kasunduan na bigyang prioridad ang pagbibigay ng mga espada, mga mahiwagang espada, sa Eslan ay ginawa ng may kasamang pag-asang magkakaroon ng kaukulang parusa. Dagdag pa niya na kung wala yun, hindi tatanggapin ng kanyang mga tao ang kasunduan. Tapos sa kabila daw ng lahat ay binibigyan pera ni Uriel ang mga iyon ng 2 taong palugit, kaya sinabi ni Uriel na huwag niya itong ma-misunderstand habang tinatawag siya sa kanyang buong pangalan. Ipinaliwanag nito sa kanya na ang dahilan ng Eslan sa pagpapataw ng parusa sa Bullet ay hindi dahil sa awa para sa Hayden, at hindi rin ito dahil gusto nilang solohin ang paggamit ng magic swords. Pinanto din ito na ito ay dahil sinubukan ng mga yon na i-outmaneuver ang Eslan. Halata naman ang pagkagulat nito Warren nang malaman niya yun, at idinagdag ni Uriel na kung tungkol lang ang bagay na yun sa sanctions, sapat na daw ang trade restrictions. Totoo daw na malalim ang naging sugat ng Hayden, pero kung ang mismong pag-uusapan daw nila dito ay hydrate, halos lahat ng naging sanhi nito ay ang Devil Beast King na si Clivites. Sinabi niya din na isa yung natural na sakuna at sila mismo ang may kagagawan nito. Ang problema daw ay sinubukan ni Doral na gamitin ang kaguluhan upang makuha ang isang dakilang kapangyarihan. Idinagdag niya na ayon mismo sa kanilang division commander, iyon ay isang kapangyarihan na kayang baguhin ang buong mundo. Pagkatapos niyang sabihin yon, binigyang diin niya na hindi nila maaaring balewalain ang bagay na yon. Idinagdag niya na maraming bagay sa lupain ng Edthia ang hindi malinaw ang pinagmulan, gaya ng mga alamat ng hero at maging ng tulay na ito, at alam naman daw ng lahat dito na ang mga ito ay gawa ng mga ancient people, mga taong matagal nang naglaho. Ganun din naman daw ang sitwasyon pagdating sa Mahika, kamakailan lang nagsimula itong maunawaan, ngunit nananatili pa ring misteryo ang karamihan nito. Gayunpaman, marahil natuklasan daw ni Doral kung paano ito lutasin, at hindi nila maaaring hayaan ang Bullet na ma-monopolize yun, at pinanto niya dito na hindi talaga nila yun pwedeng hayaan. Naglabas si Baze ng mahina ngunit mayabang na tawa, kasunod ang isang mapanuksong ngiti, bago siya sarkastikong nagkomento na naiintindihan na niya ang sitwasyon. Kung gayon daw ba ay si Uriel mismo ang pinakamalaking oportunistang magnanakaw, sabay punto na sinamantala niya ang pagkahina ng kanilang hukbo para tangkain na nakawin ang lahat. Inisip nito na maski yata yung delay ng pagdating ng kanilang main force ay intentional, at tinanong kung kinalkuha ba niya na sa pamamagitan ng Sword Saint ay magagawa niyang matalo si Doral matapos yung mapagod sa pagkamit ng kanyang goal. Nagulat naman si Towara sa narinig niya dito at napatingin kay Uriel, kung saan hindi naman nawala ang seryosong itsura ni Uriel at ng chosen soldier niya na si Owen. Natawang muli si Baze ng bahagya at matapos balikan ang sinabi ni Uriel na binibigyan sila nito ng 2 taon, nagseryoso ang tono niya at sinabi na ina-undervalue sila ng mga ito. Tinawag niya naman si Zozek na parang isang senyas, kaya napatanong yun kung sigurado ba siya. Hindi nagtagal, madaling naputol ni Zozek ang kanyang shackles gamit ang brute strength, kung saan agad namang hinawakan ni Owen ang kanyang greatsword at itinapat yun sa bandit boss bilang paghahanda sa pakikipaglaban. Nagulat naman si Towara sa pagkilos ng dalawang ito habang si Alicia ay agad siyang hinarangan at humawak din sa kanyang waterfall splitter nang may nababahalang mukha sa kung ano na ang mangyayari dito.
Sumunod noon, pinoint ni Baze na ngayong nagtipon-tipon na doon ang lahat ng mga mahahalagang pinuno, ano pa raw ang dahilan para maghintay pa sila ng 2 taon, habang si Zozek ay nagsimulang tumawa ng malakas na parang isang madman. Nagsimula din siyang mag-imit ng ominous na aura at bloodlust habang tinatanong sila ni Baze kung bakit hindi na lang sila magdesisyon dito mismo kung sino ba ang pinakamalakas. Lalong nagseryoso ang itsura ni Owen at nagsimula na din siyang magpalabas ng malakas na aura matapos yun, at kita naman ang pagkabahala sa mukha ni Alicia dahil dito. Napakomento naman si Zozek na mabuti ito at ang swerte niya daw na meron ditong 2 sacred treasures. Sa isip ni Alicia, nababahala siyang napatanong kung ano yung meron sa lalaking ito dahil sa nararamdaman niyang overwhelming pressure kahit wala yung dalang sacred treasure, at napatanong pa siya kung talaga bang isang human ang nasa harapan niya ngayon. Nagkatitigan sila ng mata sa mata, kung saan ramdam niya pere na magiging mahirap ang laban na ito. Bigla namang sinabi ni Zozek habang itinataas ang kanyang 2 kamay na meron siyang ideya, sabay tanong kung bakit hindi magsabay sila Alicia at Owen na sumugod sa kanya dahil magiging doble daw ay saya dun. Tila ba na-tick off si Owen sa kanya nang sabihin niya yon, at lalong nanlisik ang mga mata nito habang naghahandang sumugod. Gayunpaman, pinigilan siya ni Uriel at sinabi na sandali lang at na-anticipate niya na daw na mangyayari ito. Sumunod noon, idineklara niya dito na ngayon na magsisimula ang tunay na negotiation. Tinanong niya si Baze kung ano ba ang gusto nito, pero ipinaalam niya na non-negotiable ang pagbigay nito ng lahat ng magical research facilities at research ni Doral, at hindi daw siya magbabudge dito, kung saan nakinig lang maigi si Baze sa kanya. Matapos niya yun ipunto, tinanong niya na bukod dun, ano daw yung gusto nito, kung saan napangisi si Baze at napakomento na siya siyang snotty-nosed brat dahil sa kagustuhan niya. Nagseryoso si Baze sumunod nun at sinimulang ipaliwanag na malaya si Doral na gawin ang anumang gusto niya, kaya wala siyang alam sa detalye ng kung ano ang ginawa nito at kung paano ito ginawa. Alam lang daw niya na bumibili ito ng mga sanggol at anak ng halimaw, pero hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa mga yon. Idinagdag pa niya na, sa totoo lang, hindi niya kailanman gustong malaman yon. Nagtaka naman si Zozek sa kanya at napatanong kung ibig ba nitong sabihin ay tapos na sa sila dito, habang pinagpatuloy niya lang ang pagpapaliwanag at sinabi na ang kinailangan lang nila ay power, at in that regard, pinagsilbihan naman sila ni Doral ng maayos. Sinisimulan na nilang imbestigahan ito ngayon, ngunit inamin niyang nahihirapan sila, sa madaling salita, dahil sobrang palihim ni Doral. Pinanto rin niya na maging ang mismong lokasyon ay isa pang problema. Sabay na napatanong sila Uriel at Towar tungkol sa lokasyon na tinukoy nito, kung saan sinabi niya na more than willing sila na buksan ang kanilang pinto sa lokasyon na yon, at kung gusto daw nilang mag-imbestiga, ay mag-imbestiga lang sila hanggang sa gusto nila. Gayunpaman daw dagdag nito ni Baze, since wala silang alam tungkol sa back entrance na ginamit ni Doral, kinakailangan nilang pumasok sa harapan, pero yung front entrance daw na yun ay restricted lang sa mga authorized personnel. Hanggat susundin daw nila yung restrictions na yun ay pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila, at huwag daw nilang i-exclude ang mga nandun na, sabay point na ayon ang kanyang mga kondisyon. Sumunod noon, tinanong siya ni Uriel kung sinasabi ba niya sa kanila na tanggapin ang isang restriction na hinahayaan lang ang mga authorized personnel at nagbibiro daw ba siya dito. Kaya sinabi niya na sinasabi niya sa kanila na mag-post bilang authorized personnel at after all, isa daw yung lugar na vina-value ang tradition. Kinwestiyon naman ni Towar yung sinabi niya tungkol sa vina-value ang tradition. Idinagdag niya na magbibigay sila ng paraan upang mas mapadali ang kanilang pagpasok, at kung mahanap daw nila yung secret room ni Doral dito, sa kanila na yun at yung mga sikretong nandoon. Habang sinasabi niya ito, kita naman na tila ba nabuburyo na si Zozek sa kanyang likuran sa puro usap. Pinoint niya sumunod noon na ang time limit ay 2 years kagaya ng prinopose ni Uriel, at matapos daw ang 2 taon na yun ay isasara na nila ang pinto nang walang sabi-sabi. Sinabi niya din na nangangahulugan ito ng 2-year ceasefire, isang peace agreement. Kung gaano raw karami ang magagawa nila ay nakasalalay na sa kanila. Tinanong naman ni Uriel kung kapag sinabi bang peace agreement, nangangahulugan yun na isasama rin ng Hayden, na siyang agad na sinang-ayunan ni Baze at sinabing syempre ganoon ang mangyayari. Dinagdag pa ni Baze na opisyal itong ay lalahad bilang pagbubunyag ng kaalamang mahika ng Bowlet.
Sinabi niya din na habang maaaring manatili ang trade sanctions, ang pagkaputol ng diplomatic relations ay kinakailangang ipagpaliban muna. Tinanong niya kay Tawara kung acceptable ba yun, kung saan sumagot si Tawara na kung maaari nilang ma-reveal ang lahat ng deeds ni Doral ay magiging okay lang yun. Pero kahit sa ganung kaso daw, kinakailangan nila ng words of condemnation para kay Doral at isang apology para sa actions nun. At magkahiwalay daw nilang i-pursue ang individual crimes kagaya ng trafficking of infants. Sumagot naman si Baze na gawin lang nila ang ninanais nila. Matapos yun, pinpoint ni Tawara na ang tanong ay tungkol sa lokasyon, at tinanong na kung nasaan ba yung lugar na yun. Nang sasagutin naman na ni Baze kung nasaan ang lugar na yun, bigla sa ating ipinakita ang ilang estudyante na nag-uusap, at merong nakasalubong ang mga ito na teacher, kaya binati nila ang isa't isa. At matapos yun ay sinabi na ni Baze na ang lugar na yun ay ang Soul Sign, ang pinakamatandang seminary sa EDSI, which recently in-establish ang isang Department of Magic. Ipinakita naman sa ating dito ang itsura ng sinasabi niyang lugar, at mukhang isa itong paaralan. Ang Solzian Seminary ay matatagpuan sa may eastern end ng Sakiria Bay, sa may silangang bahagi ng Bacana ng Ilog ng Dorn. Ang historic school na ito na sinasabing itinayo sa ibabaw ng ancient ruins, ay binubuo ng samut-saring mga gusali na magkakaiba ang laki. Ang mga bata sa edad na 12 hanggang 17 ay naninirahan dito. Sa kasalukuyan, itinuturing na mahalaga para sa mga elite ng Bowlet ang makadaan dito. Kaya naman, ang lugar daw na yun ay strictly protected mula sa external threats. Meron itong mataas na outer walls na humahadlang sa pagpasok ng mga outsider. Mahigpit din ang seguridad sa labas ng mga pader na yun. At kahit para sa mga estudyante nito, sobrang taas ng pader na yun at sobrang hirap makapasok. At once nasa loob ka na nun, hindi ka pwedeng basta-basta lumabas bukod lamang sa mga special days. Sa closed world na yun, natututo ang mga estudyante tungkol sa culture at morality, creativity at fighting spirit, pati na ang mga skills na kakailanganin upang malid ang society. Ngunit bukod dun, meron pa daw ibang rason kung bakit ang lugar na yun ay sobrang binabantayan. Isang pari sa loob nito ang nagsabing ang simbolo daw na suot-suot nito ay kumakatawan sa araw na nagbibigay ng pagpapala at nagbibigay buhay sa mundo. Ang mundo daw ang Edthea at ang araw ay sumasagisag sa Diyos. And Eld ang mga taong naninirahan dito at ang ibig sabihin ng Edthea ay Land of God. Ang Eldism daw ay isang doktrina para sa lahat ng tao sa Edthea upang purihin ang nag-iisang Diyos at matutunan ng lahat mula dito. Hindi lang daw yun para sa Bowlet ngunit para sa lahat ng tao sa lahat ng bansa. Kausap pala nito ang dumating na si Emperor Baze Wards. Magalang na tinanong ng pari ano daw ang pakay nito sa pagpunta sa kanilang eskwelahan sa araw na yun. Tinawag naman itong Cardinal Elra Roman ng Emperor. O dapat daw ba ay headmaster na lang? Sagot naman itong headmaster na lang daw kapag naroon sila. Tinanong nito ilang taon na daw ba siyang naroon, at sagot ng headmaster na 19 years na daw. Time flies. Napa-reflect naman ng Emperor at tinanong kung hindi ba daw nito namimiss ang Syria, ang Eld Religion headquarters ng Eslan. Sagot naman nitong hindi daw. Ang Solzian ay isa ring holy place na importante sa relihiyon ng Eld. Bilang headmaster daw ng eskwelahan na yun, ang mga araw na nakakausap niya daw ang mga estudyanteng may maliwanag na kinabukasan ay tunay na kaligayahan at isang mahalagang regalo mula sa Diyos. Bukod pa dun, hindi naman daw ganun kalayo ang Syria sa kanya. Pwedeng-pwede itong pumunta dun kailanman ito gusto. Ni-recognize naman ng Emperor na wala ngang restriction sa pag-cross ng border para sa mga Eld priests. Tama daw, sagot nito. Sila ay mga servants ng Diyos, at walang borders sa mapa ng Diyos. Siyempre, naiintindihan daw ng headmaster na ang Eld religion ay isang doktrina na gumagabay sa mga tao na maging sino sila bago pa ang conflict. At yun ay isang pribilehyo na nagmumula sa mahigpit na patakaran ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Napaisip naman ng Emperor at sinabing narinig niya daw na si Dorel ay isa ring debotong mananampalataya. Tama daw, at ikinalulungkot nito ang balita tungkol sa kanyang pagpanaw. Malaki daw ang naging ambag nito sa pagtatag ng kanilang magic department. Natuwa naman ang Emperor dahil ang Department of Magic daw na nilikha ni Dorel ay nakamit ang kahangahangang resulta.
Ang dahilan kung bakit nangunguna ang bowlet sa larangan ng mahika at dahil sa kanya at sa mage training program ng lugar na yun. Na proud naman ang headmaster dito. At dahil dun, iniisip daw ng Emperor kung may narinig ba ang siya patungkol sa secret room ni Dorel. Nagulat naman ito nang marinig ang tungkol dun. Ngunit tama daw ang rinig nito, ang secret room. Isang importanteng military facility, ngunit hindi daw nito alam kung nasaan yun dahil ipinaubaya niya na ang lahat kay Dorel. Medyo naiirita nga daw ito sa secretive nature niya, ngunit inisip niyang maaaring meron itong narinig patungkol doon. Well, wala daw narinig na kahit na ano ang headmaster. Yun daw ba ang pakay nito kaya siya pumunta doon ngayon? Itinanggi naman ito ng Emperor. Wika niya, bilang tugon sa naging epekto ng pagkatalo ni Dorel, napagdesisyonan daw nilang dagdagan ang palitan na may kinalaman sa larangan ng magic. At kailangan daw nito ay cooperation niya. Nang tanungin nito anong klaseng kooperasyon, sagot nitong, nais niya lang daw na tumanggap ito ng mga foreign students. Tatanggap daw sila ng mga exchange students mula sa lahat ng panig ng Edthia, kasama na ang Eslan at Haydn. Wala naman daw borders ang Eld religion, so sa tingin nito ay walang magiging problema doon. Pumayag naman ang headmaster at malugod daw nilang tatangapin yun. Dagdag pa ng Emperor, ang lugar daw na yun ay bantay sarado at mahirap makapasok at makalabas. Yun mismo ang dahilan kung bakit nila ito pinili. Ayaw daw nilang malayang makalakad ang mga kalaban. 2 taon lang naman daw, pero sana ay maging patient ito at bantayan sila. Giit naman ng headmaster na hindi na kailangan ng pasensya, since ito ay isang magandang oportunidad upang magbahagi ng salita ng Diyos sa mga bata mula sa ibang mga nayon. Malugod niya daw itong tatanggapin. Parehas naman silang natuwa dahil sa agreement na ito. Inasahan na daw ng Emperor na papayag ito, kaya naman sasabihan niya na din ang board. Umoki naman ang headmaster, habang umalis na ang Emperor at blinis ito ng pari. Dagdag niya, ang head daw ng board ay isang deboto at matalinong tao. Sigurado itong matutuwa ito sa naging desisyon ng kanyang ama. Sumilip naman ang Emperor at ngumiti, bago tuluyang nilisan ang Solzian at iniwan ang headmaster. Lumipat naman ang eksena sa capital ng Bowlet, ang Vals. Narito matatagpuan ang Balestren Castle. Dito, sinabi ng anak ng Emperor na tutol daw siya sa naging desisyon nito. Nang tanungin niya bakit daw tutol si Milia, sagot nitong ayos naman daw ang peace agreement. Ngunit ang Solzian ay matagal ng training school para sa mga elite ng Bowlet. Ang mga estudyante at graduates daw ay alam yun. Ang pagtanggap daw ng international students sa current na sitwasyon nila ngayon ay magdudulot lang ng confusion. Ilan daw sa mga estudyante ay nawalan ng magulang sa nakaraang gera. Sagot naman nitong, iilan lang naman daw na foreign students at teachers ang hinihiling nitong papasukin. At sigurado siyang tatanggapin ng headmaster ang desisyon na ito kung manggagaling yun sa board. Ito na daw ay magandang pagkakataon para makipagtagisan sa mga kalabang bansa habang estudyante pa. Isa rin itong uri ng edukasyon. Aalma pa sana si Milia ngunit humingi ng tawad ang ama nito. Hindi daw kasi siya tatanggap ng hindi, bilang sagot. Ito daw ay isang agreement sa pagitan ng mga bansa. At kung hindi sila tutupad dito, magkakaroon muli ng digmaan. Nakiusap naman itong sana ay ma-handle niya ito ng maayos. At tinawag niya itong chairman. Nang tumayo ang Emperor, tinanong naman ni Milia, sino daw ang bagong guro na nais nitong papasukin. Balik muna muli sa Solzian, nagkaroon ng pagtitipon ng mga estudyante doon. Tinawag ng Vice Headmaster na si Rob Carson ang pansin ng lahat. Wika niya, masakit daw ang digmaan. Nagtapos daw ang nakaraang labanan ng may hindi kanais-nais na kahihinatnan para sa bansang ito, ngunit, may isang bagay daw na nakamit mula rito. At yun ay pag-asa. Ang hidwaan ay maaari ring maging daan para mas maunawaan ang isa't isa. Isa daw itong oportunidad na binigay ng Diyos. Isang puwersa para magpatuloy pasulong. Sa pamamagitan daw ng diplomatikong kasunduan, pag-iigtingin ng Bowlet ang ugnayan nito sa iba pang mga bansa. May mga estudyanteng mula sa ibang bansa ang darating upang mag-aral sa kanilang paaralan. At dahil sa naging announcements nito, nagkwentuhan naman ang mga estudyante. Wika ng isa na totoo daw pala ang mga haka-haka, magkakaroon sila ng exchange students. Hindi naman makapaniwala ang iba dahil dito.
May sumita naman sa mga nagbubulungan na manahimik lang daw tuwing assembly. Wika pa ng Vice Headmaster, bakit daw hindi nila simulan sa pagkilala sa isa't isa? Ang pagkilala daw kasi sa iba, ay pagkilala rin sa sarili. Sunod pa dun, napagdesisyonan daw nilang magdagdag ng bagong mga guro sa kanilang staff. Kaya naman, nais daw ni Rob na ipakilala ito sa kanila. Pinaakyat naman ito sa entablado ang mga bagong staff. Ang nag-iisang lalaki ay nakasalamin, habang may kasama itong dalawang babae. Pamilyar ang mukha nilang lahat. Kilalanin muna daw nila ang mga mukha nito at pangalan. Kasama nga sa grupo ay si Ney. Hinikayat ni Vice Headmaster Rob na magpakilala sila isa-isa. At nauna na nga ang lalaki dito. Ikinagagalak niya daw silang makilala. Siya ay si Matthew Barnes. At ang ituturo daw nito ay history. Kung meron man daw silang mga katanungan ay lumapit lang sila sa kanya. Sila na daw ang bahala dito. Nag-blush naman ang mga kababaihan dahil sa nakakatunaw ng ngiti nito. Comment pa ng isang estudyante na maaaring type niya daw ito, at agree naman ang katabi niya. Samantala, hindi natuwa ang kalalakihan sa presensya nito. Sunod namang nagpakilala ang nakabraid na babaeng katabi nito. Siya daw ay si Teddy Sean. At ang ituturo naman nito ay Physical Education or PE. Kadalasan daw itong nami-misunderstand dahil sa hairstyle niya, pero isa daw siyang fighter. Kaya nito ang kahit anong ball sport o combat sport. Maghanda daw sila dahil magiging matindi ang training nito sa kanila. Habang nagpapakilala siya, inisip ni Matthew na ngayong nasa undercover investigation sila, una sa lahat, kailangan niyang makapag-blend in bilang guro. Meron lamang daw itong 2 taon. Until then, walang pwedeng makaalam na siya ay si Rod Royce mula sa Esalen. Gayun din si Mikel, na siya na ngayong si Teddy Sean. Kailangan daw nilang makahanap ng clues patungkol sa secret room ni Dorel anuman ang mangyari. Sa gilid naman ni Mikel ay ang tila kinakabahan na si Ney. Wika ng Vice Headmaster, ipapakilala niya naman daw ang guro na isang graduate ng kanilang eskwelahan at siyang mag-a-assist sa mga magic classes. Nagulat naman ang mga estudyante nang marinig na graduate ito doon dahil mukhang bata pa daw siya. Napansin naman nila ang crystal sa noo nito at na-recognize na isang tunay na magic crystal yun. Napabilib sila na isa itong mage. Habang na-curious naman ang iba kung napasama daw ba ito sa military. Tumitig naman din dito si Rod, at nang mapansin yun, na-conscious si Ney dahil nakaka-pressure daw ang mga titig ng lahat. Ipinakilala nito ang sarili niya bilang si Ney Chiffon Litz. Nauutal pa nga nitong sinabi na sila na daw ang bahala dito. May nag-comment naman na magpakatatag daw siya. Paano nga ba nangyari na napasama siya doon? Lipat muna 2 linggo ang nakararaan. Matapos ang naging labanan, lutang lang si Ney dahil sa mga pangyayari, lalo na sa pagkatalo ni na Dorel at ng kasamahan nitong si Maynard. Habang malalim itong nag-iisip, meron namang tumawag sa kanya. Sumama daw siya dito dahil pinapatawag siya ng Emperor. Hindi naman siya makapaniwala nang marinig yun. Kaya naman, dumiretso ito sa may Balestren Castle upang puntahan ito. Kilala siya nito bilang si Ney Chiffon Litz, at alam daw ng Emperor na madami itong pinagdaanan dahil sa naging labanan. Natutuwa daw siyang nakabalik ito ng buhay. Siya lamang daw kasi ang tanging mage sa ilalim ng pamumuno ni Dorel na siyang nakabalik pa. Pinagpapawisan naman sa kaba si Ney nang marinig yun. Inisip niyang mapapagalitan siya dahil maaaring nalaman nilang siya ang nag-transport sa hero papunta sa Hydrate. Tiyak na mapapagalitan daw siya nito. Ini-expect na nitong magiging responsible siya dahil sa mga pangyayari. At worst, maaari pa daw itong mamatay. Kabadong-kabado si Ney dahil sa mga thoughts na yun. Pero wika ng Emperor, ang rason kung bakit niya daw ito pinatawag ngayon ay simple lang. Ito daw ay tungkol sa secret room ni Dorel. Nagtaka naman si Ney sa sinabi nito. Giit ng Emperor, gumawa daw ng magic department si Dorel sa Solzian at nire-recruit ang mga magagaling na estudyante sa army niya. Parehas daw siya at ang insect user na si Maynard Swan ay nakapasok na sa kwartong yun at least once, nang matransplant daw ang magic crystal sa kanila. Sa kasamaang palad, nadakip daw si Maynard ng Esalen Army at nakakulong sa kanilang underground jail. Kaya naman, siya lang daw ang Kat-Anji tanging mahihingian nito ng impormasyon. Di naman ng Emperor na sabihin nito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kwartong yun, tsaka daw siya nito patatawarin sa ginawa niya.
Nanginag naman sa kaba si Ney, dahil alam nitong merong siyang nagawa na karapat-dapat patawan ng parusa. Samantala, nakangiti lang dito ang Emperor at inaasahang makakakuha ng mahalagang impormasyon mula sa kanya. Hindi makapagsalita ng maayos si Ney at sinabing, ang kwartong yun daw. Imbes na kwarto ay sa loob nun ay isang malaking gusali na maraming mga maliliit at madidilim na kwarto. Mula daw sa bawat kwarto ay maririnig ang mga ungol at kakaibang ingay. Inalala nitong ginoay daw siya sa pinakaloob nito. Sobrang layo daw ng nilakad nito. Gayunpaman, hindi niya daw alam eksakto gaano kalayo ito o anong klase ng lugar ang nilampasan nila. Sobrang hazy daw ng alaala nito doon. Parang nadungisan daw ng dugo ang paligid doon. Ngunit hindi niya na maalala pa. Hindi nagtagal, hindi na daw masabi ni Ney kung naglalakad ba siya o nakatayo lang, o kung bukas o sarado ang mga mata nito. Ang tanging naaalala niya daw ay sobrang sakit nito. Naalala niya daw na may kung anong bagay na pumuno sa bibig niya. At bago niya pa namalayan, palutang-lutang ito sa loob ng isang napakalaking butas. Na-curious naman ang Emperor doon at sagot niyang, isang butas na may spiral na hagdan. Mukhang nawalan daw ito ng malay doon. At nang magising siya, naroon na siya sa kama niya sa dormitory at palabas na ng kwarto niya si General Dorel. Lumingon ito sa kanya at sinabing ayos naman daw, pero, hindi pa ito ganap natapos. Lumabas na din agad ito, para puntahan ang susunod daw. Yun na lang daw ang tanging naalala ni Ney. Hindi niya daw matandaan saan o paano siya nakarating doon. At habang nagpapaliwanag, sinabi lang ng Emperor na IC. Ngayon lang daw nito narinig ang tungkol sa butas, pero lahat ng sinabi niya ay nagmatch daw sa mga narinig nito so far. Hindi naman daw ito nag-expect masyado, kaya maaari na daw itong makaalis. Umoo naman si Ney bago biglang may naalala. Nang tanungin ng Emperor ano yun, sinabi ni Ney na maaaring hindi daw related yun, pero may bigla na lang daw lumabas sa isip nito. Na-curious naman ang Emperor ano daw yun. At wika niya, naaalala nitong nakatayo siya sa harap ng isang salamin. Sa tingin niya daw estudyante pa siya nun kasi naka-uniforme pa ito. Gayunpaman, sa tingin niya ay walang ganong klaseng salamin sa Solzian. Natuwa naman ang Emperor sa bagong impormasyon na yun. At napaisip tungkol sa salamin na sinabi nito. Kaya naman, tinawag niya ang buong pangalan ni Ney, dahilan upang kabahan nito lalo. Pero giit ng Emperor, meron daw itong task para sa kanya. Balik sa present, hindi daw inasahan ni Ney na ang task na tinutukoy ay ang pagiging isang guro. Ni hindi nga daw siya magaling sa eskwelahan. At hindi din daw ito nag-fit in sa mga grupo. Sa totoo lang daw, nais nitong umuwi na lang. Matapos ni Ney, kinongkold na ng Vice Headmaster ang pagpapakilala sa mga bagong guro. Dagdag niya, meron pa daw actually isang guro, pero bunsod ng ilang sitwasyon, naantala daw ang pagdating nila. Paalala nito sa lahat, huwag daw masyadong ma-excite dahil lamang dumating ang bagong guro, makinig daw sila sa boses ng Diyos at mag-aral ng mabuti. Yun lang daw ang sasabihin nito. Na-curious naman si Rod sino kaya ang isa pang guro na sinasabi nito. Maaaring guard ng bowlet at maaaring kilala sila nito. Pero kung ganun, maaari rin kayang mula naman sa Haida nito. Pupunta din daw kaya ang hero na si Alicia doon nang naka-disguise. Kahit na ganun, habang nakatitig ito sa mga estudyante doon, napapaisip ito kung nai-imagine niya lang ba na may sense itong powerful presence na kapareha ng kay Dorel. Inobserbahan nito ang mga naroon at iba ang pakiramdam nito. Sana lang daw talaga at imahinasyon niya lang yun. Tinignan din nito ang iba pang mga staff na naroon. Inassess niya sila. Kasama na si Cardinal Elra Roman, ang headmaster doon. Pati ang mga kababaihang staff sa lugar. Dito na nga tinapos ang morning assembly ng lahat. Sinabihan ng vice headmaster ang lahat na bumalik na daw sa kanilang mga classroom. Kaya naman, naglakad na ang mga estudyante. Ang ilan pa nga dito ay magkakahawak kamay. Usap-usapan naman nila ang tungkol sa announcement at sa bagong mga guro. Isang babae ang nagtanong sa kasamahan niya ano sa tingin nito. Na-curious naman ito ano daw ang tinutukoy niya. Ang sinasabi niya daw ay ang teacher na yun. Hindi ba't mukhang malakas daw yun? Sagot ng katabi nitong maaaring malakas nga daw. Tanong naman ng babae kung mananalo daw ba sila. Pero bakit pa daw nito tinatanong yun? Tumingin naman ito kay Ray at hiningi ang opinyon niya.
Nang tanungin din nito kung sa tingin niya ba ay mananalo sila, sagot nito kay Mary na tama daw si Andrew. Isa yung pointless na tanong. Imposible daw na matalo ang henerasyon nila. Kapansin-pansin naman ang kakaibang simbolo na nasa kaliwang mata ni Ray. Agree naman si Mary dito. Dagdag pa ni Ray, hindi daw kayang makakip up ng matatanda sa progress ng magic. At duda itong ang dalawang nasa kaliwa ng tinutukoy nitong malakas na guro ay may kakayahan sa magic, kaya't out of the question daw yun. Naputol na ito nang sasabihin kung sino dapat ang kakumpetensya nila. Lipat naman muna sa Kasho, isang village sa southern edge ng Hayden. Habang nagkakape si Glenn sa may labas, may narinig itong sumigaw. May paulit-ulit na tumawag ng pangalan nito. Yun pala ay si Alicia na lumabas doon nang nakatapis lang. Nagrereklamo siya dahil pagkagising niya daw ay napansin niyang lumiit na ang kanyang katawan. Tinanong nito ano daw yun. At ano ang nangyari. Hindi nga nito mapigilan ang mapaluha dahil doon. At dahil may ginawa na namang kakaiba si Glenn sa katawan nito. Nag-iba na kasi ang itsura nito at mukhang bumalik sa pagkabata. Kaya naman, di naman nitong malaman ano daw ang ginawa niya sa katawan niya. Pagkapasok sa loob, hinampas ni Alicia ang mesa at tatanungin daw nitong muli si Glenn. Ano daw ang ginawa nito at bakit bigla na lang lumiit ang katawan niya? Sagot naman nitong binigyan daw siya ng full authority ng Queen Dowager na si Tawara tungkol sa bagay na yun. Ang katawan niya daw kasi ay pasok sa pag-infiltrate nila, pero ang katawan nito, masyadong malaki. Kaya naman, binawasan niya daw ito. Gulat naman si Alicia sa ginawa niya. Paglilinaw ni Glenn na ginamit niya daw ang Devil's Blood. Tinago nito ang katawan niya unti-unti sa loob ng anino nito. Medyo pahirap nga daw at inabot ito ng mga 7 gabi dun. Hindi naman makapaniwala si Alicia dito na inabot siya ng 7 gabi at 7 araw. Giit naman nitong yun ay dahil tinake daw nito ang time niya upang maintindihan ng mabuti yun. Sa susunod daw, instant niya na lang daw magagawa yun so magsaya daw siya dun. Reklamo naman nitong hindi daw siya makakapagdiwang dahil dun. Ang katawan daw niya ay hindi isang laruan. Para daw sa pagpasok nila ng palihim, sapat na daw ang disguise doon. Halimbawa na lang, pwede namang maging guru na lang siya. Hindi naman katanggap-tanggap para kay Glenn ang sinuggest nito. Nang tanungin nito ano ba ang kaya nitong ituro, napaisip si Alicia. Sagot nitong swordsmanship daw, o kaya ang way ng hero. At gaya daw ng inaasahan ni Glenn, wala naman itong maipagmamalaki. Dapat daw ay aware ito na wala itong silbi bukod lang sa pakikipaglaban. Hindi naman natuwa si Alicia na matawag na useless ng isang beast na hindi man lang isang tao. Ngunit giit ni Glenn na kahit siya ay hindi pa sapat ang nalalaman upang maging guro. Kaya naman, papasukin daw nila ang Solzian bilang exchange students ng Hayden. At bukas na ang magiging transfer nila. Nang tanungin kung naiintindihan ba daw nito, gulat naman itong bukas na agad-agad yun. Ilang saglit pa, biglang may na-realize si Alicia. Wala daw sa kanilang dalawa ang mukhang taga-Hayden at all. Okay lang daw kaya yun. Napatigil si Glenn dahil sa sinabi nito at tama daw siya doon. Kaya naman, pumorma ito at tinutok ang kamay niya sa kanya. Kinabahan naman si Alicia sa balak nitong gawin at pinatitigil siya. Pinagsisihan nito ang sinabi niya at kalimutan niya na daw yun at wag nang pansinin. Gayunpaman, huli na ang lahat. Wala na itong nagawa kung hindi ang sumigaw na lang. Lumipat ang eksena sa sumunod na araw sa may Solzian. Naglalakad na papasok ang mga estudyante at nagbatian ng magandang umaga. Usap-usapan ang pagdating ng exchange student sa araw na yon. Narinig ng isa na 5th year na daw ang mga ito. At dahil 6 na taon lang ang eskwela nila doon, mukhang ang plano daw para sa mga ito ay makagraduate sila sa loob lang ng 2 taon. Naroon na nga daw sila sa may 5th year dorms. Hindi naman nila inasahan yun. Napansin naman ng isa kung ang nakatayo daw ba sa tapat ng 5th year dorm ang exchange student. At dahil sa kakaibang ilong nito, inisip nilang yun na nga yun. Hiyang-hiya naman si Alicia. Conscious ito dahil ang lahat daw ay nakatingin sa kanya. Alam niya daw na may something weird sa ilong na yun. Tinawag naman itong fool ni Glenn. Parehas lang daw ang hair color nito, pero ang facial features niya ay exact replica ng mga tao mula sa Hayden. Flawless daw ang naging finishing touches nito sa kanya.
Nainis naman si Alicia at tinanong, bakit siya daw ay parehas lang ang itsura. Paglilinaw naman ni Glenn na ang form niya daw ay kinopya originally mula sa isang batang lalaki sa Hayden. Wala daw problema doon. Hindi naman ito maintindihan ni Alicia. Ngunit hindi ba daw ang weird nun, tanong ni Glenn. Niwala man lang daw sinabi ang Queen Mother dito nang makita siya. Mukhang hindi daw nito kilala ang mukha niya. Siguro daw ay hindi nito naaalala ang mga mukha ng servant ng anak nito. Wika ni Alicia, mukhang hindi nga din daw nito mapapansin kahit na may extra horns ito. Napansin naman itong balisa si Glenn, kaya tinanong niya ano daw ang problema. Sagot naman itong may presence daw sa likod nila. Na-curious naman si Alicia kung ang tinutukoy ba nito ay mula sa direksyon ng student dorm. Medyo nakakapukaw daw ang presensya na yun. Bamuka naman ang pinto ng dorm at makikita ang isang anino. Pumorma tuloy si Alicia at tinanong kung yun daw ba yun. Hinampas naman ito ni Glenn at sinabing wag daw palaging nakabantay. Nasakta naman si Alicia sa ginawa nito. Dagdag pa ni Glenn, wag daw itong gagalaw nang wala siyang utos. Lumabas na nga mula sa dorm ang lalaki at bakas ang pagkahiya sa mukha nito. Kabado man, nagpakilala ito bilang si Edison Lockcraft mula daw sa Slada, ang bansa sa may Eastern Sea. Ikinagagalak niya daw silang makilala. Napatingin naman sina Alicia at Glenn dito. Narinig ito ng iba pang mga estudyante doon at natawa. Ano daw klase yun at bakit niya ipinapakilala ang sarili niya doon? Giit naman ng isa na wag daw silang masyadong maging mean. Wala daw masyadong alam ito sa eskwelahan nila since probinsyano ito. Muli nila itong tinawanan dahil unang beses daw nilang makakakita ng mula sa Slada. May tumulak naman sa likod nitong isang maliit na babae. Komento nitong ayos daw ang greeting niya. Ang first impression daw ang pinaka-importanteng bagay. Kailangan daw maging ganun katapang para matandaan. Pero tama daw na ang mga tao mula sa Slada ay matatangkad at payat. Siya naman daw ay mula sa Org, ang Great Forest ng West. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Sarasale Errol Lafoca. Nagulat naman ang mga estudyante nang mapansing napakaliit daw nito. Maliit pa kesa sa mga first year sa eskwelahan na yun. Sinabihan nito si Edison na ayusin daw ang tayo niya. Dahil dun, napakomment sila na parang matanda daw ito kung magsalita. Usap-usapan ng mga estudyante na si Sarasa lang daw ang tanging estudyante na may dalang servant doon. Hindi naman inasahan yun ng katabi niya. Ibig sabihin daw ba nun ay high status ito? Sigurado naman silang hindi magiging masaya ang mga fifth year dahil sa pagdating ng mga kakaibang tao na yun. Agree naman ang isa pa doon. Buti na lang daw ay sixth year na sila. Tinanong naman ni Sarasa si Edison kung paano daw nito magawang makapunta doon. Ang narinig niya kasi ay mas strict pa sa magic ang Slada higit sa Hayden. Meron daw ba itong rason? Napayuko naman si Edison at hindi na nakasagot pa. May dalawang lalaki naman ang palabas na ng dorm at tinulak si Edison. Payabang nilang tinawag na mga promdi sila at pinaalis daw doon at wag hamarang. Giit ng isa, yun daw ang path ng mga young noble mula sa Eslan. Gumapang daw sila at mag-make way. Ang dalawang yun ay sina Tigel Blua at Leon Blua. Kapansin-pansin na magkahawig ang dalawa, kaya naman tinanong ni Sarasa kung kambal daw ba sila. Ano naman daw kung oo, tanong ni Leon. Napansin din ni Sarasa na hindi sila nakasuot ng hat, at sagot nilang asa naman daw na magsusuot sila ng ganun kapangit. Habang nasa pinto ng dorm, sinabi ng isa na nakaka-disappoint daw ang lugar na yun. Ano daw ang ibig sabihin na yun ang pinaka-prestihiyosong eskwelahan sa mundo? Ang Royal University daw ng Esleburg ay mas better pa kesa dito sa liblib na peaceful countryside na yun, na puno ng mga taga-baryo lang. Hindi daw worth it ang magic para doon. Kung child's play level lang ang magic, then walang point ang pagpunta nila doon. Naangasa naman ang mga estudyante dahil sa mga pinagsasabi nila. Ano daw ang meron dito at curious sila kung pumunta lang ba sila doon upang maghamon ng away. Sa likod, sinabihan naman sila ni Edison na unang araw pa lang daw nila bilang mga exchange students. Gayunpaman, wala naman daw pake sina Tigel. Hindi naman sila naparoon upang gumawa ng mga kaibigan. Na-curious naman si Alicia kung ang tinutukoy ba ni Glenn ay ang kambal na yun. Medyo provocative nga daw ang mga ito. Gayunpaman, nakatitig lang si Glenn sa pinto. Isa pang estudyante ang lumabas galing sa fifth year dorm,
ngunit dir-diretso lang ito sa paglalakad at nilampasan ang mga exchange students doon. Pinatigil naman ito ni Tiggle. Nang tanungin ito bakit, reklamo nitong sinasadya niya daw na banggain siya. Sumang-ayon naman ang kapatid nito. Sagot naman nitong hindi niya daw siya napansin since wala daw siyang presensya at all. Delikado daw ang tumayo lamang sa harap ng pinto. Nainis naman sina Tiggle at nagka-interes dito. Ang sinasabi daw ba niya ay nais niya silang labanan. Hiningi naman muna nila ang ngalan nito. Nagpakilala naman ito bilang si Ray Forrest Aaron. Ano daw ang ibig sabihin nilang sila? Dalawa laban sa isa daw ba? Ganun daw ba ang ginagawa nila sa Eslan? Well, sa tingin niya ay ayos na alam nila ang lugar nila. Huwag daw itong magpakatanga, giit ni Leon. Ang ibig sabihin daw nila ay pwede itong magdala ng kahit na gaano kadaming gusto niya. Napabuntong hininga na lang si Ray at sinabing nakakaabala na daw sila dun, kaya naman magpalit daw sila ng lokasyon. Kasunod pala nito sina Mary na lumabas mula sa dorm, na nag-comment na wala naman daw need para tanggapin ni Ray ang challenge na yun, ang competitive nature nito ang nagpapahirap sa mabagay-bagay. Tahimik lang naman si Andrew sa gilid nito. Mula sa upper floor, narinig naman ni Rod na usap-usapan ang tungkol sa duel sa pagitan ng Eslan twins at ni Ray mula sa 5th year. Hindi sila makapaniwala doon dahil ni hindi pa nga nagsisimula ang eskwela. Nabahala naman si Rod dahil dito. Napatigil ito at naaalala ang naging usapan nila ng hari sa Eslan bago pa siya pumunta sa Seoul. Ipinakita sa kanya ang dokumento patungkol sa mga exchange students. Hindi inasahan ni Rod na mabasa ang pangalan ni Tiggle at Leon Blua family twins. Kilala kasi ang dalawang yun bilang mga pasaway. Inacknowledge naman ito ng hari at tama daw na nagdadala sila ng problema saan man pumunta. Ilang assault incidents na nga daw ang nangyari, at 3 sa mga biktima nila ay mga guro. Ang isa pa nga dito ay paralyzed pa din. Magalang namang tinanong ni Rod sa hari na si Uriel kung bakit daw nito ipapadala sa may Seoulsian ang ganang klaseng mga estudyante. Hindi daw ba makakaabala sa misyon nila ang dalawa? Sagot nitong kahit naman daw sino ang ipadala nila ay siguradong tatratuhan ng masama doon. Kaya naman, magpapadala daw sila ng taong hindi kanais-nais at nag-a-attract ng atensyon upang matago ang tunay nilang purpose dito. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi nila ipapaalam sa kanila na siya ay papasok din doon bilang guro o ang patungkol sa objective nila dito. Kung ganung level din daw kasi ang mga troublemakers, kahit na masaktan pa sila, duda siyang maawa ito at isasakripisyo ang misyon niya. Ang ibig sabihin daw ba nito tanong ni Rod ay kung halimbawa masaktan ang kambal na yun at maaaring mapatay na sa Seoulsian, hindi daw sila tutulong. Tama daw, sagot ng hari. Gayunpaman, ang hindi pagpansin dito ay medyo hindi din natural. Tandaan daw nito na kailangan ma-maintain ang balance. Sigurado daw itong kahit si Blue Eye ay magiging masaya kung nawala ang dalawang sakit sa ulo na yun. Balik sa present, dahil sa sinabi ng hari, hindi naman makareact si Rod. Sa isip-isip niya, hindi nito inasahang magkakaproblema agad ang kambal sa unang araw lang nila doon. Lumipat na nga ng lugar ang Blua twins laban kay Ray. Tinanong ni Tiggle kung sigurado daw ba itong haharapin niya sila mag-isa. Curious naman si Leon bakit walang dumarating upang tulungan siya. Ibig sabihin daw ba nito ay wala siyang kaibigan. Ibinato naman ni Ray ang hat nito at sinabing sarili na lang daw nila ang isipin nila. Tahimik naman sa gilid ang mga kasamahan ni Ray at nakabantay lang. Nag-comment naman si Alicia na problema daw yon. Samantala, mukhang nahanap na ni Glenn ang sinasabi niya. Itinuro nito si Ray sa kanya at sinabing may cool face man ito, sa loob daw niya ay ibang-ibang siya. Kabaligtaran nun, para daw itong bulkan na nagtatago ng apoy sa loob niya na parang magma. At kahit na daw sa mga heroes na pumunta upang labanan siya, kasama na siya, wala daw gaya nito. At dahil dun, napaka-interesting daw nito. Napabilib naman si Alicia dahil sa nanggaling mismo ang mga salitang yun kay Glenn. Balik sa labanan, tinanong naman ni Ray ano daw ang problema sa kambal. Bilisan na daw nila at sumugod na sa kanya. Kung hindi daw sila matatapos bago pa magsimula ang klase, siguradong magkakaproblema ang lahat ng manonood. Pumorma naman na ang kambal at parehas na nagbantang buburahin daw nila ang ngisi nito sa mukha niya. Naglabas ng vial ang dalawa, ang sa isa ay powder ang laman, habang ang sa isa ay liquid.
Nakilala naman ni Ray ang mga yun bilang magic ore powder at ang liquid na kailangan upang ma-activate ito. Hindi naman ito na-impress dahil aniya, ang medicine magic daw ay technology mula pa 2 generations ago sa Bowlet. Wala namang pakiang dalawa at pina-shut up lang ito. Ibinato nila ang hawak-hawak na powder at liquid at nabasag ang mga lalagyan nito nang tumama sa isa't isa. Bilang resulta, nagkaroon ng napakalakas na hangin sa pagitan nila. Na-curious naman si Sarasa dito. Napansin ni Edison na hinigop papasok sa gitna ang hangin at lumikha ng isang parang ipo gamit ang chemical formula na nagdudulot ng matinding pagtaas ng hangin. Hindi naman nagme-make sense ito kay Sarasa. Ano daw ang point nun sa combat? Habang matindi ang ipo-ipong pinakawalan nila, naglabas muli si Tiggle ng something. This time, dust naman. Yun daw ang nais niyang gamitin. Muli, hindi naman kinabahan man lang si Ray nang makita ang nilabas niyang paper bag. Prinas ito ni Tiggle kaya't sumabog ang dust na nasa loob nito. Yun daw ay special blend ng ash, silver at magic ore. Bilang resulta, nagkaroon ng napakaraming kopya nito sa paligid upang lituhin ang kalaban. Tinawag nilang mirror storm ang pag-atakeng yun. Gayunpaman, ni hindi man lang kinabahan o na-threaten si Ray dito. Samantala, bilib na bilib sina Sarasa at Edison na nagdumami ang kambal. Gayun din si Alicia. Wika pa ni Leon, para daw sa kaalaman ni Ray, ang sentro ng vortex na yun ay susundan daw siya, at hindi daw nito matatakasan ang teknik na yun. Pumorma ang kambal kasama na ang mga clones nito at pinalibutan si Ray. Giit nila, dalawa lang daw ang totoo doon at kaya daw ba nitong makilala o mahanap na saan yun. Inangat naman ni Ray ang kanang kamay nito at lumabas sa likod ng palad niya ang isang kakaibang simbolo. Nabahala ang kambal nang sambitin nito ang L. Hindi nila inasahan nang bigla na lang lumakas ang hangin sa paligid. Bumilis ang pag-ikot nila doon. Pagpapaliwanag ni Ray, ang crest na ginagamit daw nito ay state acceleration. Pinabibilis daw nito ang estado ng target. Pagkatapos nito ay maglalagay daw siya ng formula sa ibabaw nito. Gumuhit naman ito ng tatsulok gamit ang kaliwang kamay niya sa hangin, pati na spiral symbol sabay sinambit nito ang Shira. At nagkaroon ng swirling pattern sa sky na nagbabadya ng pag-ulan dahil sa pagdilim nito. Ilang saglit pa, bumuhos na nga ang napakalakas na ulan. Sinabi ni Ray na ang Shira ay isang formula na nagko-condense ng moisture ng hangin para makapagpaulan. Nagulat ang mga estudyanteng nanunood na umuulan at nabahala sila. Gayunpaman, napansin ni Edison na hindi sila nababasa nito. Komento ni Sarasa na mukha doon lang daw sa kanila ang pag-ulan. Dagdag pa ni Ray na ang dalawang yun daw ang lumikha ng pag-akyat ng hangin kaya syempre, hindi daw siya mababasa dahil nasa gitna siya ng vortex. Na-dispel daw nito ang teknik nila, pero alam daw ba nila ano ang nangyayari sa mga rain cloud na nabubuo dahil sa matinding pag-akyat ng hangin? Basang-basa na nga ang kambal at bakas ang concern nang ma-realize ang ibig nitong sabihin. Tumingala sila at napansin ang pagkulog sa ibabaw nila. Sinabi ni Ray na yun daw ang ginagamit nila, ang crest formula chanting magic. Habang patuloy ang pagsama ng panahon sa itaas, ipinaliwanag ni Ray na ang medicine formula daw ay 2 generations old na at nagtitake ng masyadong maraming oras at effort. Kaya naman, out of the question na yun. Ang type ng magic daw na ginagamit nito ay superior pa sa crystal formula na meron mang high power ay kulang sa safety at versatility. Siyempre, kailangan din daw nito ng kakayahan, at kailangan din daw ma-store ang magical power sa katawan nila. Sa puntong yun, para na daw itong ancient magic na nawala na. Natuwa naman si Glenn nang masaksihan yun dahil ito daw ang pinakamalapit sa magic ng Toa. Samantala, takot na Leon dahil sa walang tigil na pagkidlat sa taas nila. Nagtakbuhan naman ang mga estudyante sa paligid. Sigurado daw kasi silang ibabagsak yun ni Ray. Hindi naman sila makapaniwala, pati na ang mga kaibigan nitong sina Mary ay tumakbo na din. Nagkatinginan naman ang kambal at sinuggest na tumakbo na din daw sila. Takot ang dalawa at sinabing nababaliw na daw ang isang yon. Wika naman ni Ray na kung mananatili daw sila sa tamang pag-iisip, never silang magiging malakas sa magic. Lumabas ang simbolo sa parehas na mga mata nito, bago niya sinambit ang Rizal, at gumuhit pababa sa hangin gamit ang kaliwang kamay niya. Sumigaw naman bigla si Rod na tama na daw.
At mula sa likod nito, lumipad paikot-ikot ang isang streetlight. May nagbato nito sa pagitan ng kambal, at hindi inasahan ni Ray na makakita ng streetlight doon. Doon tumama ang kidlat na pinabagsak nito, habang napatilapo naman ang kambal sa magkabilang direksyon. Umusok ang streetlight na yun, habang unti-unti namang nag-clear up na ang sky. Ang taong nagbato pala ng streetlight ay si Nay. Pawis naman ito at na-relieve na umabot siya just in time. Napansin ng kambal na ang guro daw ang gumawa nun, habang napatingin lang si Ray dito. Tinaong naman ni Rod sina Leon at Tiggle kung kaya daw ba nilang tumayo. Gayunpaman, pina-shut up lang siya nito at iwan na daw niya sila. Napatahimik na lang ito tuloy at napabuntong hininga. Samantala, na-stun si Alicia at may napansin sa dalawang yun. Pumagitna si Rod at sinabing ang paggamit ng magic sa labas ng klase ay ipinagbabawal ayon sa rules ng eskwelahan. Kaya naman, sumama daw silang tatlo sa kanya sa teacher's office. Hindi naman na yumangal si Ray pa at umuo na lang dito. Samantala, inis naman ang kambal at napilitan lang kung kailangan daw talaga. Sinabihan naman ni Rod ang iba pang mga estudyante na magmadali na daw dahil patart na ang mga klase. Nagtakbuhan naman sila at sumunod dito. Habang papunta sa klase, nag-comment si Sarasa na napaka-interesting daw ng show na yun. Tumalikod na din si Glenn at sinabihan si Alicia na umalis na din sila. Sumunod naman ito sa kanya. Nagkasalubong naman ang mga pinatawag ni Rod at si Glenn. At habang naglalakad ito, napangiti lang si Glenn habang napasilip naman si Ray dito. Lipat naman sa loob ng chapel sa may Solzian. Pumasok dito ang headmaster na si Cardinal Ero Roman. Dumiretso naman ito sa may kanang pinto na makikita sa gilid ng altar. Pagkabukas, meron palang hagdan doon papunta sa underground. At yun ang destinasyon nito. Tumigil ito doon. Samantala, meron palang nakamanman dito, at yun ay si Mikkel. Patago nitong sinusundan ng headmaster. Base sa kanyang obserbasyon, palagi daw pumupunta sa underground room ang headmaster matapos ang morning assembly ng mga ganoong oras. Inunahan niya na daw ito para mag-imbestiga, ngunit tanging isang maliit na prayer altar lang ang naroon. Wala naman daw itong napansing kakaiba sa dingding, lapag o siling ng kwartong yun. Na-curious tuloy siya kung nag-aalay lang kaya talaga ito ng panalangin sa Diyos. Mukhang hindi daw ito related sa secret room ni Dorel. At nang mapansin nitong pasimula na ang klase, alam nitong kailangan niya ng umalis. Kaya naman, lumabas na ito doon. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto na pinasukan ng headmaster, at bigla na lang itong sumilip mula doon. Nagsimula na nga ang mga klase doon. Nagpakilala ang mga exchange students sa klase at nauna na si Alicia. Wika nito, ikinagagalak niya daw silang makilala. Siya ay si Alicia Slayhunt mula pa sa Hayden. Sunod naman si Glenn na nagpakilala bilang Kren Bartis mula din daw sa Hayden. At masaya din daw itong makilala sila. Matapos ang introductions, sinabi ng guro na yun na daw lahat ang mga exchange students sa year nila. Nakatingin naman si Sarasa kay Glenn dahil nakuha nito ang pansin niya. Hindi nito inasahan hindi lang siya ang may horn doon at twisted pa ang kanya. Komento naman ng guro na meron daw silang unique na grupo doon, kaya naman sigurado itong matatandaan agad nila kung sino sila. Mula daw sa araw na yun, lahat sila ay mga 5th year students na. Wala din daw magiging special treatment dahil lamang mga exchange students ito. Hinikayat niyang magkumpetensya sila sa isa't isa upang mas ma-improve ang mga sarili nila. Nakatitig lang at tahimik sina Ray at Mary sa mga exchange students, habang inis naman sina Tiggle at Leon. Napansin kasi nilang ni hindi man lang daw sila tinitignan ni Ray. Na-curious naman ang kambal kanino ba ito nakamasid. At pagkasilap nila at habulin ang tingin nito, yun pala ay nakatitig kay Glenn. Nakangiti lang si Glenn habang nakatutok sa kanya si Ray. In-announce ng guro na ang first period daw nila ay magic class. Ang lahat ay magkakaroon ng practical work, so sinabihan niya silang pumunta sa north grounds ng school building. Tumungo na ang mga 5th year students doon para sa kanilang klase. At ang guro na in charge para sa magic ay silang Faze. Ito daw marahil ang unang meeting nila kasama ang mga exchange students. Umubo naman ito at ipinakilala si Ney bilang Miss Chiffon Reeds, ang bago daw nilang assistant teacher.
Siya daw ang bahala sa mga demonstrations. Mukhang kabado naman ito doon. Kita naman daw nila na isa itong practitioner ng crystal magic na siyang nagpakita ng pinakamaraming progress sa mga nakaraang taon. Meron na daw itong spell formula na naaayon para sa practical use. Gayunpaman, ang crystal magic ay merong drawback na compatible lamang ito sa iilang % ng tao, kaya naman, hindi daw nila ito ma-adopt sa klase. Ang ituturo daw nilang ay ang pinaka-up-to-date magic, na siyang kayang gamitin ng kahit na sino, once natutunan na nila ito. Yun daw ay ang staff-based incantation magic. Nang kumuha ito ng staff, hindi naman makapaniwala ang Blua Twins na yun ang gagamitin nila, at hindi ang crest-based na ginamit sa kanila ni Ray. Sumilip si Taigel dito at muling nainis. Nang marinig yun ng guro, tinanong nito kung siya ba daw ang estudyanteng nag-cause ng trouble kaninang umaga. Paliwanag nito, ang crest-based magic ang pinakamataas na form ng magic na ibinibigay lang sa mga completely mastered na ang staff-based magic at ang mga pinili daw ng Diyos. Hindi daw yun level na kayang abutin nilang mga troublemaker sa loob lamang ng 2 taon. Kung hindi nga lang daw hiniling ng Emperor, e-expel niya na sila agad-agad din. Maging grateful daw sila na matututunan pa nga nila ang staff-based magic doon. Dinuro nito ang 2 at huwag daw nilang kakalimutan, meron siyang autoridad na magtanggal ng mga estudyanteng magkukos ng problema sa klase. Anyway, sisimula na daw ang lesson para sa araw na yun. Tinawag nito si Miss Chiffonritz at sinabihang ipamigay na ang mga staff sa kanila. Dali-dali naman itong sumunod sa kanya. Samantala, halatang hindi natuwa ang kambal dahil napahiya sila sa klase. Habang nagkaklase naman ng 5th year sa North Grounds, nakasilip mula sa classroom si Rod at nagmamanman. Inisip nitong ang unang period daw ng 5th year ay magic class. At sobra siyang tinakat ng kambal kaninang umaga lang. Mukhang ang ibang exchange students, ang lalaki mula sa Surada at ang babae mula sa Ogo ay walang nalalaman sa tunay na layunin ng exchange program na yun. Nang mapansin naman nito ang 2 galing sa Haydn, may na-figure out ito. Hindi daw niya agad napansin nung nakasalubong niya, pero nakikilala nito ang batang lalaki na yun, patungkol kay Clan. Inalala nitong siya ang sumagip sa Royal Infant sa harap ng Royal Hearth. Curious siya, kung meron bang ipinagkatiwala sa kanya ang Queen Dowager na si Tawara. Nang makita naman nito si Alicia, napatanong siya kung siya ba ay hero. Ang mata at buhok daw nito ay katulad ng sa hero na si Alicia, pero sa pagkakaalala niya, hindi daw ito ganun kaliit. Bukod pa dun, ni hindi nga daw ito mula sa Haydn. Maaari kayang nagkataon lang yon. Bigla namang may tumawag ditong Mr. Burns at tapos na daw siya sa pagsagot sa board. Nabaling tuloy pabalik ang atensyon niya sa klase at nagpasalamat dito. Tama daw ang sagot niya kaya naman pinaupo niya na ito. Para sa susunod nitong katanungan, anong taon daw nakamit ng Bowlet ang kalayaan bilang isang bansa? Balik naman sa klase ng 5th year, nang aabutan na ni Nay ng staff sina Alicia at Clan, pinapagpawisan ito sa kaba. Sa isip-isip niya, 2 napakadelikadong mga individual daw ang magkasama at nabahala ito doon. Alam niyang ito ang hero na si Alicia. Hindi niya man daw maintindihan paano ito lumiit, pero sigurado itong siya yun. Patungkol naman kay Clan, inisip nitong sobrang delikado daw nun. Sa pag-iisip pa lang na pinagmamasdan siya ng mga matang yun, parang kumikirot na daw ang puso niya, parang slug na binudburan ng asin. Paulit-ulit nitong sinambit sa utak niya na delikado daw yun. Dapat daw ba ay tumakbo na ito? Pero hindi, siguro dapat ay ma-report niya. Gayunpaman, inisip nito kung kanino pwede. Pumunta daw siya doon dahil sa pag-uutos ng Emperor. Pero hindi niya daw alam sino ba ang nasa side nila. Naroon siya upang mag-imbestiga, kaya naman ang pagkausap sa school staff ay out of the question. At dahil sa tagal nitong nakatayo lang sa harap nila at nag-iisip, tinuro ni Alicia ang hawak-hawak nitong mga staff. Nagulat naman ito at nagpasalamat sa kanya. Lumapit si Alicia dito, bagay na ikinagulat niya. Kabadong-kabado siya ng bamulong ito at magbigay ng babala na mas okay daw kung wag niyang i-reveal ang kahit na ano. Tumingin naman ito sa likod at sinilip si Clan. At kakaiba ang aura ni Clan habang nakatingin dito. Nakripihan at kinabahan si Nay dahil doon. Samantala, tuwang-tuwa naman si Alicia na meron na daw silang mga staff. Komento naman ni Clan na hindi ba't stick lang daw yun.
Napaluha naman si Ney at na-realize na tama nga daw, simula pa noon, wala nang safe na lugar sa school. Hindi naman daw mahalaga yun sa misyon niya ngayon. Magpapanggap na lang daw itong walang nakita. Bumalik naman na si Ney at tinawag silang na Mr. Face dahil tapos na daw niyang ipamigay yun. Nagpasalamat naman ito sa hard work niya. Inobserbahang mabuti ng mga exchange students ang staff na yun. Napabilib si Sarasa dito, habang napansin ni Edison na merong polished magic crystal na nakakabit sa likod nito. Samantala, inisip naman ng kambal na kailangan lang daw pala nilang ma-master muna yun. Ipinaliwanag nilang na ang staff daw na yun ay parang amplifier. Ang nakakabit na magic crystal sa staff ay sumusuporta sa magical essence ng user nito. In other words, ang magical power at magical aptitude na kinakailangan para sa incantations. Nagbibigay daan ito para sa mga walang kakayahang gumamit ng mahika na makagamit nito, bagaman may hangganan lamang ang dami ng paggamit. Bilib naman si Alicia sa staff na yun. Inobserbahang mabuti ni Glenn ang hawak nitong staff. Dagdag pa nilang, syempre ang mga may angking magical aptitude ay magagamit yun ng mas madalas at ng may mas malakas na power. Dun daw papasok ang talent. Yun daw ay something na hindi nila mau-overcome sa effort lang o technique. Kaya naman dapat ay tanggapin nila yun gracefully. Ngayon, move on na daw sila sa practical skills matapos ang brief overview ng mga staff-based system para sa mga exchange students. Humingi naman ito ng assistance kay Ney para sa demonstration. Umuo naman ito sa kanya at pumosisyon sa harap ng isang lampara. Ipininaliwanag nilang na ang nakikita daw nila sa harap nito ay ang eternal lamp. Never daw namamatay ang lamparang yun na ginawa sa pamamagitan ng pharmaceutical magic. Ang recipe ay gumamit ng ilang compounds, pinulbo na magic ore at oil na galing sa mga special insects. Una, sasadyain muna daw nilang patayin ang ilaw nito. May pinahit si Ney para doon. Ang task daw nila sa araw na yun ay muling buksan ang ilaw ng lamp na ito gamit ang incantation nang hindi ito binubuka. Pumorma naman si Ney upang ipakita ito. Sinabihan nilang ang lahat na manood ng maigi. Ang formula daw ay isang perfect circle at ang word na etchant ay fell. Kapag distorted daw ang bilog o mali ang pronunciation nila, hindi daw ito gagana. Dinimo naman ni Ney yun sa pamamagitan ng pagguhit ng bilog sabay bigkas ng fell. Ilang saglit pa, bigla na lang bamuka ang ilaw sa lamp na yun. Pinapalakpak naman ng guro ang lahat. Tunay na exemplary demonstration daw yun ng incantation magic. Bilib naman si Sarasa dito, habang mukha hindi na ito bago kina Mary at Andrew. Sa isip-isip naman ni Ney, buti na lang daw at nakapag-ensayo ito bago ang klase. Umubo naman ang guro at sinabihan na pwede daw sumubok ang sinumang may gusto. Lumapit lang daw sila sa harap. Yun daw kasi ang pinaka-basic ng basic incantation magic. If hindi nila magagawa yun, hindi sila makakapunta sa next level, so tandaan daw nila yun. Isang lalaki naman ang naglakas loob na mauna. Gumuhit ito ng perfect circle at sinabi ang fell, bilang resulta, umilo ang lampara. Pasado daw itong si Gilbert, wika ng guro. Susunod, isang babae naman ang nag-try. Paulit-ulit nitong sinabi ang fell ngunit walang nangyari. Comment tuloy nilang na distorted daw kasi ang bilog ni Poem. Na-disappoint naman ito habang pinayuhan siya ng guro na mag-practice gumuhit ng perfect circle sa papel ng 1,000 beses. Habang sunod-sunod na nagtatry ang mga 5th-year students, napansin ni Alicia na kahit pala ang mga current students ay hirap din doon. Inutusan naman siya ni Glenn na subukan daw ito. Gulat naman siya doon. Gusto daw kasing makita ni Glenn kung siya na walang magical aptitude ay talagang kayang makagamit ng magic gamit ang staff na yun. Pinilit niya itong magtaas ng kamay. Wala naman ang nagawa pa si Alicia at sumunod dito. Nag-volunteer ito at napansin ng lahat. Mukhang ang exchange student daw ay nais itong subukan. Komento ng iba na ang lakas daw ng loob niya at curious sila kung kaya ba nang mula sa Hayden na gawin yun. May isa pa ang nagsabi na pumunta sila doon matapos ang digmaan, kaya naman siguro confident sila. Shinir up naman ito sa likod ni Edison. Habang naghahanda, inisip ni Alicia na para yun sa karangalan ng Hayden. Hindi daw siya pwedeng magpakita ng kaiya-hiyang performance doon. Wala na itong choice kung hindi ang maniwala sa staff. Kailangan niya lang daw magtiwala doon. Gumuhit ito ng bilog at sinabing fell. Ngunit,
hindi ito gumana. Pagbalik sa likod, hiyang-hiya naman si Alicia. Hindi daw kasi nag-work at all. Sa totoo lang daw ay wala itong naramdaman na kahit ano sa staff na yun. Comment naman ni Glenn na hindi daw magandang first impression yun. Meron namang natawa sa gilid nito at sinabing mahirap daw talaga yun. Nagpakilala ito bilang si Nathan Fran. Maaaring hindi daw ganun kadaling tandaan ang isang plain student gaya niya. Tinanong naman ni Alicia kung okay lang ba daw na kausapin niya sila ng friendly since mga exchange student sila. Sa totoo lang daw, maingat pa ito kanina sa kanya. Ngunit ngayon, gamaan daw ang pakiramdam niya nang malamang nasa panig nila pala siya. Yun daw siguro ang dahilan. Nagtaka naman si Alicia sa sinasabi nitong side nila. Giit naman ni Nathan na ang magical prowess daw kasi ang tunay na sukatan doon. Bigla namang may nagsabing tignan daw nila ang nagawa ni Mary. Nang gawin kasi nito ang incantation magic, walang kahirap-hirap nitong na-produce ang isang dignified at stable light. Kaya naman, pasado si Mary Weather. Gayun din si Andrew Whip. Siya naman, nakagawa ng isang interesting na dancing lamp sa lampara. Inasahan naman ni Alicia kung sino ang siguradong pinaka-nakabibilib sa lahat. Paglilinaw ni Nathan na sina Mary at Andrew daw ang top 2 and top 3 sa year nila. Napahanga naman si Alicia dahil halos walang effort nilang nagawa yon. At nang turn na ni Ray, kakaiba ang na-produce nitong light. Kumalat ang liwanag at ang kislap nito ay umikot sa paligid. Bilib naman ang lahat dahil dito. Kahit na daw hindi ito gumamit ng crest, siya ang pinakamalakas sa kanila. At ang rason daw kung bakit hindi ito naparusahan sa nangyari kaninang umaga ay dahil espesyal ito. Doon daw kasi, ang rank mo ay halos nakasalalay sa magical strength mo. Pasado naman si Ray Forrester dahil doon. Binati itong splendid daw ang ginawa niya. Sa isip-isip naman ni Nay, sobrang nakakabilib daw ang batang yon. Maaaring mahigitin pa daw nito ang magical sense ni Maynard. Balik kay Nathan, sinabi nitong ang eskwelahang yun ay naniniwala na ang magic ang magsisyapre ng future ng mundo. Ang mga gaya daw nila na hindi kayang maging katulad ni Ray ay siguradong lagi lang nasa ilalim. Sinabi naman nitong susubukan niya daw. Maaaring mag-fail siyang muli pero uulitin niya pa din. Nagtaas ito ng kamay at nagulat naman ang mga kaklase niya. Comment ng isa na ang reckless daw na sumunod agad kay Ray. Gayunpaman, saad nitong ayaw niya daw manatili sa ilalim habang buhay. Pumosisyon si Nathan sa harap ng lamp at inisip na nais niya daw patunayang kaya niya din yun kung susubukan niya. Nakabantay naman maigi si Mary dito, habang nag-concentrate si Nathan. At bago pa nito matapos ang incantation magic ay bigla na lamang siyang tinulak ng Blue Twins. Nagmamadali nilang pinaalis ito at tinawag na third-rate nobody. Matapos daw kasi ni Ray, turn na nilang dalawa. Nagreklamo naman si Nathan na turn niya pa, pero pina-shut up lang siya ni Leon. Habang pabalik, napasilip naman si Ray at hindi makapaniwalang nanggugulo na naman sila. Sabay na sinabi ng kambal na dudurugin daw nila ang smug attitude nito. Pumosisyon ang dalawa at sabay na gumuhit ng bilog gamit ang staff nila. Mukhang nairita naman ang guro pero at least malinis daw ang circle nila. At dahil G na G ang dalawa, sinigaw nila ang fell ng sabay. Bilang resulta, nabasag ang eternal lamp sa harap nila. Proud naman sila sa nagawa nila at ipinagmalaki ito. Gayunpaman, sumigaw silang nabagsak daw sila, sabay tawag sa kanilang mga fools. Hindi daw dapat isinisigaw ang mga orasayon at hindi rin dapat pinagpapatong o sinasabay-sabay. Sumabog daw ang liwanag na dapat nilang magawa dahil nagsalpukan lamang ang kanilang magical powers. Yun daw ang pinakakaiyahiyang resulta na may isip. Gulat naman ang dalawa dahil sa sinabi nito at hindi matanggap yun. At dahil nasira na daw ang lamp, hindi na sila makakapagpatuloy pa sa practical lesson nila. Babalik na lang muna daw sila sa classroom at gagamitin ang natitirang oras para sa theory. Nang hinayang naman sila doon lalo na ang mga hindi pa nakatry nito. Giit ng kanilang guro na kailangan daw nilang turuan ang mga fools na yun ng manners sa magic. Tinawag nito si Nay at pinakolekta ang mga staff na pinamigay nito, at sumunod naman siya. Habang binabalik naman nila ito sa kanya, nairita ang mga estudyante. Ano daw ba ang meron sa kambal na yun? At ang pagiging galing pa lang nila sa Esalen ay nakakairita na daw.
Sa sobrang inis ay tinawag nila silang trash at umalis na daw doon. Lumapit naman ang isa at tinanong ano daw ang pinagsasbay nila at may problema ba daw sila. Umalma naman ang kaklase nitong syempre naman daw. Samantala, nang hinayang sina Sarasa at Edison na hindi man lang daw nila nasubukan dahil nais sana nilang matry ito. May nag-comment naman at tinanong ano daw ba ang iniisip nila at nag-cast sila sa same target ng sabay. Ang creepy daw noon dahil lamang kambal sila. Malamang mga palpak daw sila kapag mag-isa, kaya kailangan nilang magtulungan. Nagpantig naman ang tenga ng kambal dahil doon. Kung sino man daw ang nagsabi noon ay lumabas, sinunggaban ni Leon si Nathan at tinanong sino daw ang tinatawag nitong failure. Siya ba daw ang nagsabi noon, pero giit niya naman hindi daw siya yon. Pinatitigil naman sila ni Mary at tama na daw yon. Hindi daw playtime ang klase. At lalong hindi ito ang lugar upang matray ng mga mongrels na gaya nila. Sobrang nakakairita daw para sa kanila na mahina na nga sila sa magic tapos ang dal-dal-dal-dal pa nila. Dobleng inis daw yun. Nanggigil naman ang dalawa at tinanong ano daw ang sinabi nito. Sagot niya namang mas gusto niya daw ang katahimikan. Kapag sobrang ingay daw kasi, masisira ang parehas na tenga at utak niya. May lumabas na simbolo sa mata nito at nagbantang hahantingin niya daw sila. Nagulat si Alicia doon habang napansin ni Glenn ang strong pressure nito. Samantala, hindi na sumagot pa ang dalawa. Sa sobrang inis ay naglakad na sila paalis at tinulak si Nathan. Lumapit naman dito si Mary at sinabing, siya din daw, kung isa daw siyang estudyante ng Solzian, wag daw itong ma-intimidate sa mga taong gaya nila. Ang pathetic daw nun. Naglakad na sila pabalik ng klase habang napatigil si Nathan at na-disappoint sa sarili niya. Nilapitan naman ito ni Alicia at sinabihang ang rough daw nun at sumang-ayon naman ito. Sa totoo lang daw, kasalanan niya naman daw yun dahil sa pagiging pathetic niya. Humingi ito ng tawad at mauuna na daw siya. Nagtaka naman si Alicia at inisip kung magiging okay lang daw kaya ito. Tinanong naman ni Glenn ano daw ang problema. Nag-act up na naman daw ba ang hero complex nito? Curious naman ito ano daw ang ibig sabihin niya sa hero complex. Pinaliwanag ni Glenn na yun ay ang kagustuhan nitong tulungan ang mga nahihirapan. At na hindi nito kayang iwanan ang mga mahihina. Ganong klaseng sakit daw. Umalma naman si Alicia at sinabing normal lang daw yun bilang isang tao. Pero sagot naman itong wala daw siyang alam sa pagiging normal bilang tao. Ngunit kung ang magical power daw talaga ang batayan ng rank ng mga naroon, mas mababa pa daw ito kay Nathan. At ang taong nasa ilalim daw ba ay magagawang ma-uncover ang secret room ni Dorel? Hindi daw. Magagawa din daw ba nitong malutas ang sekreto ng Toa? Kung nag-aalala daw ito, itabi niya na lang yun para sa sarili niya. Tinanong naman ni Alicia kung siya daw ba, kaya niya bang gumamit ng magic? Napatanong din ito sa sarili niya. Tinutok nito ang staff sa taas at gumuhit ng bilog sabay sabing fell. Bilang resulta, nahati naman ang staff na hawak nito. Wika ni Glenn, mukhang hindi daw siya compatible sa staff thing na yun. Hindi naman inasahan ni Ney nang mapansin na sumabog ang staff dahil sa ginawa niya. Hinagis na nila ang staff nila sa box na hawak ni Ney. Inasar ni Alicia si Glenn na hindi din naman daw ito magaling. At gaya niya, nasa ilalim lang din ito. Naglakad naman na si Glenn at pinatahimik ito. Mukhang kailangan niya pa daw intindihan ang very mechanism ng magic. Kakailanganin niya daw kasing turuan si Luna kasi eventually. Muli, naramdaman nito ang bahagyang presensya na gaya ng sa Toa doon. Nasense din daw ito ni Glenn sa magic na ginamit ng top 3 student sa klase nila. Sinilip naman sila sa kanya. Giit ni Glenn na kung ang misteryo ng secret room ni Dorel ay nakatago daw doon, tiyak na hahanapin niya ito at uungkatin. Hindi naman makagalaw sa kinatatayuan niya si Ney. Pinagpawisan nito sa kaba dahil sa isip-isip nito, rinig na rinig niya ang lahat ng sinasabi niya. Niwala man lang daw silang pake sa kanya, kaya naman napanghinaan ito ng loob at bumagsak. Nang gabing yun, tahimik na ang Solzian. May makikitang pumasok sa chapel at ito pala ay si Nathan. Naglakad lang ito at dumiretso sa may pinto sa gilid ng altar. Nang makita ang hagdan papunta sa underground, napatigil ito dahil mukhang may bumabagabag naman dito. Mula naman sa maliit na altar doon, may tumawag sa kanyang nawawalang tupa. Manalangin daw siya sa Diyos.
May ipinakitang simbolo mula sa isang libro na hawak ng nagsalita at inutusan itong ihayag niya ang kanyang mga kasalanan.